Si Scarlett L. Vendimian ay nakatakdang ipakasal kay Prinsipe Kyle kahit bago pa sila isilang dahil sa isang kasunduan sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Gayunpaman, ang kasunduang yun ay biglang nawasak sa gitna ng isang magarbong sayawan nang ipawalang bisa ni Kyle ang kasunduan dahil sawang-sawa na siya kay Scarlett at gusto na niyang makasama ang kanyang kabit, si Teresa, habang labis na nagulat si Scarlett sa pagtataksil na ito. Pumalakpak ang mga bisita sa party para kay Kyle at Teresa nang ipahayag niyang malapit na niya itong pakasalan. Hindi niya maintindihan kung paano sila sumasang-ayon sa lalaking ito na basta nalang iniwan ang kanyang kasintahan, ngunit malalaman niya rin ang dahilan sa likod nito. Pinuri ni Kyle si Teresa, sinasabing siya ay mabait at matalino. Babae. Samantalang si Scarlett ay isang walang pusong tao, sinabi niya na ang pagpapanggap na masayang nakatakdang ikasal sa kanya sa nakalipas na 17 taon ay ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay niya at tunay na masaya siya na makalaya na sa kanya sa wakas. Hindi basta-basta susuko si Scarlett at pinaalala niya kay Kyle na ang pagtatakda ng kasal ay gawa ng kanilang mga magulang at hindi niya ito basta makakansela ng mag-isa. Sumagot si Kyle na kaya niyang kanselahin ang kasal nang hindi humihingi ng pahintulot kaninuman, dahil si Scarlett ay isang maliit na kriminal na ginugulo si Teresa dahil sa selos. Nagpapanggap na biktima si Teresa habang nagsisimula ng magsalita si Kyle tungkol sa paninindak ni Scarlett sa kanya. Sa bakuran ng akademya, tinatawag ni Scarlett yon dahil makikita niya si Teresa sa unang pagkakataon ng personal dahil magkaiba sila ng klase. Gayunpaman, dalawa lang naman ang utak ni Kyle at nawala pa ang mga yun matapos mahulog ang loob kay Teresa. Akala niya sinusubukan ni Scarlett na insultuhan ang kanyang bagong kasintahan sa pamamagitan ng pagpuna na nasa elite class ito habang si Teresa ay nasa normal class. Sabi niya na ikwento na raw ni Teresa sa kanya ang lahat ng panahong binyuli siya ni Scarlett, kabilang na ang pagkulong sa kanya sa banyo at pagtulak sa kanya sa hagdan. Tinawag niya itong malupit na kontrabida at nagpasya si Scarlett na sobra na ang pang-iinsulto sa kanya ng lalaking ito. Sinabi niya kay Kyle na hindi na niya alintana ang mga paratang at tatanggapin na rin niya ang pagpapawalang bisa ng kanilang kasunduan. Gayunpaman, hinihiling niya kay Kyle ang isang huling bagay bago tuluyan silang maghiwalay. Ayaw ibigay ng prinsipe kahit yon, pero kampante si Teresa sa kanyang tagumpay at sinabi niya na pakinggan na lang ang kaawa-awang babae para wala itong pagsisihan. Nagsimulang magpakita ng paghanga si Kyle sa kanyang kabaitan at tinanong si Scarlett kung ano ang gusto niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila at ikinuyom ang kanyang kamay, sinasabi kay Kyle na ang huling hiling niya ay suntukin ang babaeng yun sa mukha. Nagulat si Kyle sa kanyang sinabi at tinanong kung nawala na ba siya sa katinoan, ngunit sa halip na sagutin siya. Sinuntok ni Scarlett ang mukha ni Teresa nang may napakagandang galaw na kahit si Muhammad Ali ay papalakpak. Pero sa likod ng isang suntok na ito ay napakahabang kwento, at gusto man natin o hindi, kailangan nating malaman ang lahat para makita ang resulta. Simula pa noong bata si Scarlett, gustong-gusto na niyang manakit ng tao at halos kada 2 linggo. Mayroon siyang pinagbubugbog na kaawa-awang kaluluwa. Palaging pinapangaralan siya ng kanyang kapatid na si Leonardo tungkol sa pagiging marahas niya, pero sinasabi ni Scarlett na ginagawa niya ito para sa ikabubuti ng lahat. Alam ni Leonardo na nailigtas ni Scarlett ang isang ordinaryong tao mula sa isang mayabang na anak ng mayaman sa pagkakataong ito, pero hindi niya makalimutan ang hitsura niya na puno ng dugo. Sinabi niya sa kanya na magiging bahagi siya ng marangal na lipunan sa isang seremonya sa lalong madaling panahon at dapat siyang tumigil sa panununtok ng mga tao at umasal na parang isang tunay na babae. Iyon ang magiging pinakamalaking pagsubok para kay Scarlett nang makilala niya ang nakakainis na si Kyle sa unang pagkakataon sa seremonya. Sinabi nito sa kanya na magiging lingkod siya nito mula sa araw na yun at ginamit ni Scarlett ang lahat ng kanyang lakas para pigilan ang sariling huwag itong suntukin sa mukha, dahil alam niyang ito ang pangalawang prinsipe ng bansang ito pati na rin ang kanyang kasintahan. Iyon pa lamang ang simula ng kanyang paghihirap dahil patuloy siyang binubuli at pinagtitripa ni Kyle. Bagamat limitado ang kanyang mga kilos dahil sa kanilang sitwasyon ng pamilya, kahit ang kanyang ama ay hindi makatulong sa kanya dahil nakikitungo sila sa pamilya ng hari. Kaya tiniis ni Scarlett ang pagpapahirap sa loob ng maraming taon. Nang maging 15 taong gulang siya, pumasok siya sa National Academy na may pinakamataas na marka at agad na nagkaroon ng maraming tagahanga.
Sa kasamaang palad, naroon din si Kyle at hayagan niyang ipinahayag na pagsisilbihan siya nito bilang alipin kahit sa academy. Gayunpaman, si Scarlett ay hindi na apektado ng pananakot at pagmamaktol nito, kaya nanatili siyang kalmado habang nakikitungo sa kanya. Ilang araw pagkatapos, biglang pumasok si Kyle sa kanyang silid-aralan na galit at sinimulang abusuhin siya habang sinasabihan siyang bilhan siya ng pananghalian. Nagpaumanhin si Scarlett at sinabi sa kanya na gagawin niya agad ito, ngunit hindi na kontento ang walang modong ito. At kinaladkad siya para parusahan habang iniiwan ang mga kaibigan niya para bantayan ang mga babae para hindi sila magsumbong sa mga guro. Nalaman ni Scarlett na galit si Kyle dahil ibinaba siya sa ordinaryong klase dahil sa mababa niyang grado at gusto niyang ilabas ang galit na yun sa pamamagitan ng pagsalakay sa kanya. Balak niyang gupitan siya ng buhok at dalhin yun sa klase niya bilang tropeo at kahit matagal ng pasensyosa si Scarlett, sumusobra na yun. Sinabi niya na tumigil ito o magsusumbong siya sa pamilya niya, pero ininsulto ni Kyle ang kanyang ama, tinawag lang itong sunod sanyaran sa pamilya ng hari. Sasaktan na sana ni Scarlett ang kawawa niyang puwet hanggang sa kailaliman, pero sa kabutihang palad, dumating si Prinsipe Julius. Malapit at agad siyang pumagitna para pigilan ang away. Wala nang nagawa si Kyle sa harap ng kanyang kapatid at umalis matapos siyang mapang-aralan. Alam ni Scarlett na babalik pa rin siya para guluhin siya ulit, pero nagpasalamat siya kay Julius sa pagtulong sa kanya. Sumagot ito na inililigtas lang niya ang kanyang nakababatang kapatid bago nakipag-usap kay Scarlett, na nagsimulang gumalang sa kanya dahil sa kanyang mabuting pagkatao. Alam niyang si Prinsipe Julius ang pinakamalakas na kandidato para maging susunod na hari, pero natatakot sa kanya ang mga tiwaling maharlika kaya sinusuportahan nila si Kyle para protektahan ang kanilang sarili. Gayunpaman, ang paggalang niya sa unang prinsipe ay agad na napalitan ng inggit nang malaman niyang si Julius ang nakakuha ng perpektong marka sa lahat. Mga paksa, natapos ang kanyang panunungkulan bilang pinakamataas na score, naisip niya na talagang kahanga-hanga at masipag si Julius, ngunit nang lumapit ito sa kanya at sinabing napakadaling makakuha ng mataas na marka, nainis siya. Personal niya itong kinuha at nagsikap ng husto para talunin ito sa susunod, ngunit kumalat ang mga tsismis na sinadya ni Julius na matalo dahil gusto nitong pasayahin siya. Mas lalong nabuwisit si Scarlett dito at nagdesisyon siyang huwag itong pansinin, ngunit patuloy siyang kinukulit ni Julius. Sinundan pa siya nito pagkatapos ng klase. Nagtatanong kung kumusta na sila ni Kyle at biglang napagtanto ni Scarlett na hindi na siya ginugulo ni Kyle kamakailan sa kabila ng kahihiyang dinanas nito. Tiniis niya noong nakaraang araw. Napagtanto niya na ginugulo siya ni Julius para lumayo si Kyle at halos nakita niya ito sa positibong paraan. Bigla namang nagsimulang manligaw si Julius sa kanya at muntik na siyang mahulog dito. Kung hindi lang siya tinawag na isang kawili-wiling nilalang, nagulat siya sa sinabi nito, ngunit lumalabas na hindi nagsisinungaling si Julius at talagang iniisip niya na si Scarlett ay isang kawili-wiling nilalang na dapat pag-aralan at nagtatago pa siya ng mga tala tungkol dito. Doon na siya nagsimulang kamuhian si Julius at hiniling na suntukin ito kasama si Kyle balang araw. Balik sa kasalukuyan, lahat ng kanyang galit ay nakahanap ng labasan sa mukha ni Taran. Sa isang suntok, pinatalsik ni Scarlett siya at pati na rin ang dalawa pang lalaki. Nabigla si Kyle dito at tinanong siya kung ano ba ang ginagawa niya at malamig na sumagot si Scarlett na nabuwisit siya sa mga masasakit nitong salita at kailangang pagbayaran yun ni Taran. Pagkatapos, lumakad siya papunta sa grupo ng mga nagulat na maharlika, alam na alam niyang halos lahat sila ay tuwoli. Galit siya sa kanila dahil nagdiwang sila nung kinansela ni Kyle ang kasunduan, kaya sinuot niya ang kanyang mga guwantes na pangsuntok na lagi niyang dala kung sakaling kailanganin. Nagpanik ang mga maharlika at tinawag ang mga gwardya, pero agad na pinatulog sila ni Scarlett gamit ang mahika bago niya isa-isang sugurin ang mga maharlika. Nagsimula nang humiling ang mga maharlika ng kahit sinong magtatanggol sa kanila, nag-aalok ng kanilang mga alipin bilang kapalit, kahit na ilegal ang kalakalan ng alipin sa bansa. Napagtanto ni Scarlett na ang mga lalaking ito ay mga walang kwentang basura at wala siyang dapat ikonsensya kung pababagsakin niya silang lahat, kaya't ginamit niya ang kanyang espesyal na mahika ng oras para palakasin ang kanyang bilis at sinimulan ang kanyang pagwawasak gamit ang kanyang mga kamao. Di nagtagal, nakahandusay na ang lahat ng maharlika sa lupa. Si Kyle ang huling natitira at naiihi na siya sa kanyang pantalon matapos makita ang tunay na anyo ni Scarlett. Sinabi niya rito na siya na ang susunod at nang susuntukin na niya ito,
dumating ang kanyang kapatid na si Leonardo para pigilan siya. Gayunpaman, huli na siya at sinuntok ni Scarlett si Kyle sa pader, at nakaramdam siya ng ginhawa. Habang labis na nasindak si Leonardo sa nakitang mga maharlika na nakakalat sa lupa, si Julius ay natuwa talaga. Muntik na ring masapak ni Scarlett ang mukha niya, pero nagpasya siyang huwag munang lumampas doon. Lumapit siya kina Julius at Leonardo para batiin sila at tinanong siya kung ano ang dahilan ng biglaang pagiging marahas niya. Noong una, nagsalita si Scarlett na parang ChatGPT, na nagsasabing gumawa sila ng mga hindi mas ambit na kasalanan at pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag kaya pinarusahan niya sila agad. Pero nang si Julius, hinihiling sa kanya na ibigay ang eksaktong detalye, sumagot siya na ininis siya ng mga ito kaya't pinatulog niya sila. Si Leonardo ay nagkaroon ng bahagyang atake sa puso nang marinig ito, ngunit si Julius ay nagsimulang tumawa, sinasabing sana ay may nakaimbento na ng mga kamera dahil gusto niya talagang makita kung paano ginulpi ni Scarlett ang lahat ng mga noble. Sabi niya dapat ay hinintay siya nitong pumunta rito para magsimula ang kanyang rambulan, ngunit sinabi ni Scarlett sa kanya na hindi makatwiran ang kahilingan na yon. Samantala, ang kanyang kapatid ay nagsimulang mag-alala ng husto, iniisip ang mga kahihinatnan, ngunit tiniyak ni Julius sa kanya na aayusin niya ang mga bagay dito. Biglang nagsimulang mahilo si Scarlett at bumagsak sa lupa kasabay ng si Julius na samalo sa ulo niya bago pa man ito tumama sa lupa. Nagising si Scarlett pagkalipas ng 3 araw, naririnig ang tunog ng kampana sa kanyang ulo. Habang unti-unti siyang nagkakamalay, napagtanto niya na sobra ang nagamit niyang kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ni Cronoa, ang Diyos ng panahon. Gayunpaman, sa sandaling dumilat siya, nakita niya ang isang katulong sa ibabaw niya. Nakatutok ang isang kutsilyo sa kanya, kalmadong tinanong ni Scarlett ang katulong kung sino siya, ngunit sinigawan siya nito na mamatay at tinangkang saksakin siya. Gayunpaman, hindi nito kayang talunin ang bilis ng reaksyon ni Scarlett at agad na napasuntok sa pader. Dumating si Leonardo na tumatakbo nang marinig ang malakas na tunog mula sa silid ng kanyang kapatid at labis siyang nasindak nang makita na ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos. Ang pagbabalik niya sa katinoan ay ang pagsuntok sa isang tao. Sa anumang paraan, sinabi niya sa kanya kung gaano siya nag-alala sa kanya. Nang pumasok si Julius sa silid, pagkatapos magpahinga ni Scarlett, ipinaalam ni Julius sa kanya na ang kanyang pagpapakasal kay Kyle ay opisyal ng kinansela sa pahintulot ng kanilang mga pamilya. Si Kyle ay tinanggal sa mana ng pamilya ng hari dahil sa pagtatanggol sa mga maharlikang sangkot sa pangangalakal ng alipin, at ang lahat ng maharlika sa party ay inaresto rin. Natuwa si Scarlett na marinig yun at tinanong si Julius kung siya rin ba ay parurusahan. Sinabi niya sa kanya na siya ay masyadong mahalaga para parusahan ng pamilya ng hari, ngunit hanggang sa lumipas ang bagay na ito, mahihirapan siyang makahanap ng mapapangasawa. Handa nang pakasalan siya, gayunpaman, mayroon din siyang magandang balita para sa kanya. Sinabi ni Julius kay Scarlett na ang kanyang ginawa kamakailan ay naging sikat na kwento sa buong kaharian at pinag-uusapan siya ng mga tao na parang siya si Batman. Tinatawag siyang madam na may dugo na nagpadala ng maraming masasamang maharlika sa kulungan gamit lamang ang kanyang mga kamao, at para sa kanila siya ay isang bayani. Labis na nalungkot si Leo nang marinig ang isa pang nakakatakot na palayaw para sa kanyang kapatid, ngunit sinabi ni Julius sa kanya na may mga mas mahalagang bagay na kailangan nilang harapin muna. Sa mga maharlikang naaresto, maraming kilalang pangalan na humahawak ng posisyon sa gobyerno, ngunit ang pinakamalaking hamon nila ay ang punong ministro, na naging pinakamalaking taga-suporta ng. Sinabi ni Julius na pinaghihinalaan din daw ng hari ang korupsyon sa grupo ni Kyle, kaya bumuo siya ng organisasyong tinatawag na CIO2 para imbestigahan ito, at si Leo ang kasalukuyang pinuno nito. Pagkatapos, tinawag niya ang isa sa mga ahente nila na unang nakapasok sa grupo ni Kyle at nagdala ng mahalagang impormasyon. Ang ahente ay si Sigurd pala, isang tauhan ni Kyle, na agad humingi ng paumanhin kay Scarlett sa pagiging bastos nito sa kanya noon. Sumagot si Scarlett na karapat-dapat siyang bigyan ng Oscar dahil sa kanyang kapani-paniwalang pagganap, at lalong nag-alala si Sigurd habang nagsasalita siya tungkol doon. Binigyan siya ni Julius ng pahintulot na suntukin ito kung gusto niyang kalimutan na ang nakaraan. At tinanggap ni Scarlett ang alok. Gayunpaman, bahagya lamang niyang tinapak si Sigurd sa pisngi dahil marami rin itong beses na nagligtas sa kanya habang nagtatrabaho kay Kyle.
Pagkatapos noon, umalis na siya, napagtantong malaya na siyang gawin ang anumang gusto niya ngayong hindi na siya nakatali kay Kyle. Ang unang bagay sa kanyang listahan ay ang tanungin ang katulong na nagtangkang pumatay sa kanya kaninang umaga. Pumunta si Scarlett sa bodega kung saan nakakulong si Nanoka, ngunit natuklasan niyang naghubad ng damit ang katulong. Bigla, isang mailap na pusa ang sumugod sa kanya. Ngunit pinatumba ito ni Scarlett at natuklasang ang katulong ay isa palang beast folk na nagpapalit anyo. Sinabi niya kay Nanoka na bumalik sa anyong tao, para makausap siya, at lumalabas na ang katulong ay lalaki pala. Desidido siyang patayin si Scarlett kahit anong mangyari at napagtanto niya na dahil ito sa marka ng alipin sa kanyang dibdib na nagiging dahilan para sumunod siya sa kahit anong utos ng kanyang amo. Tinanong niya si Nanoka kung handa ba siyang sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang amo kung mapapalaya niya ito, at sinabi niya na subukan niya. Tinanggap ni Scarlett iyon bilang isang oo at agad niya siyang pinigilan sa lupa bago gamitin ang kanyang kapangyarihan para baliktarin ang oras sa kanyang marka ng alipin. Sa mundong ito, lahat ng tao ay ipinanganak na pinapabura ng isang Diyos, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi kailanman napagtanto kung aling Diyos ang nagpala sa kanila. Ang mga nakakaalam nito ay maaaring gumamit ng mga kapangyarihan. Ipinagkaloob sa kanila ng Diyos at si Scarlett ay pinagpala ni Cronoa, ang Diyos ng panahon, kaya labis siyang pinahahalagahan ng pamilya ng hari. Ginagamit niya ang kapangyarihan ni Cronoa para ibalik ang katawan ni Nanoka sa dati bago siya nabihag, pero nakakapagod iyon sa kanya. Gayunpaman, tinutupad ng binatilyo ang kanyang pangako at sinabi kay Scarlett na ang nagpadala sa kanya dito ay si punong ministro Godwin. Kabilang ang anak ni Godwin sa mga naging biktima ni Scarlett sa party at inutusan niya si Nanoka na patayin siya, pero ipinadala siya dito bago pa yun para manmanan ang kanyang pamilya. Sinabi ni Nanoka kay Scarlett na si Godwin ay tusong tao na nagpapadala ng mga especially iya sa lahat ng marangal na pamilya para malaman ang kanilang mga lihim at saka mag-blackmail. Sa pagsali sa transaksyon ng alipin para lalo silang mahulog sa kanyang bitag. Sapat na yun para kay Scarlett at naghahanda siyang bisitahin ang bahay ni Godwin para bigyan siya ng leksyon. Sabi ni Nanoka na tumigil siya dahil laging napapaligiran ng mga gwardya si Godwin, pero hindi yun pipigil kay Scarlett. Kaya sinabi ng naglilingkod sa tawiran na mas magkakaroon siya ng magandang pagkakataon na talunin siya kapag dumalo ito sa subasta ng alipin sa loob ng isang linggo. Hindi pa niya alam ang lokasyon ng subasta, pero ipinangako niya kay Scarlett na makokontak niya ang negosyante ng alipin dahil handa siyang gawin ang lahat para makaganti sa taong nagpaalipin sa kanya at sa maraming iba pang lahi niya. Natuwa si Scarlett, tanggapin ang tulong niya at isama siya, hindi alam na narinig ni Julius ang buo niyang plano. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta sina Scarlett at Nanoka sa mga eskinita para hanapin ang negosyante ng alipin at nagkwento siya tungkol sa isang piraso ng mithril na binili niya sa isang bata sa halagang 1 gintong barya. Sinabi ni Nanoka na naloko siya, pero hindi siya naniwala kay Scarlett. Pagkatapos ay lumingon siya kay Julius, na sumama sa kanila nang hindi inaanyayahan. Nung una, sinabi niya na gusto niyang matuto pa tungkol sa kanyang mga nasasakupan dahil makakatulong ito sa kanya na maging mas mahusay na hari. Pero nung kinulit siya ni Scarlett, umamin siya na narinig niya ang usapan nila at napagtanto niya na hindi niya pwedeng palampasin ang nakakatuwang pagkakataong ito na makitang may mga taong napapahamak. Tumamba ng walang malay. Maya-maya, dumating ang mga masasamang loob at nasabik si Scarlett dahil mayroon na naman siyang masasapak. Pero, sinabi ni Nanoka na pigilan niya ang kanyang pagiging palaban dahil kaya niyang makipag-usap para makaalis sila roon. Nilapitan niya ang mga masasamang loob at inalok silang bayaran para dalhin sila sa negosyanteng nagngangalang Junk, pero tumanggi silang makipagnegosyo sa mga mukhang mahihina. Nagkwento sila tungkol sa kung paano sinabi sa kanila ng isang bata na isang mayamang babaeng tanga ang bumili ng bato sa kanya sa halagang 1 gintong barya at naisipan nilang samantalahin yun. Binugbog din nila ang bata at kinuha ang kanyang gintong barya para ipakita na ang malakas ang nangingibabaw sa mahina, at napaikan si Scarlett nang marinig yun. Napagdesisyonan niya na dapat lang na maturuan ng leksyon ang mga lalaking ito at pinapalakas niya ang kanyang lakas bago gamitin ang kanyang kapangyarihan para dagdagan ang kanyang bilis. Mabilis niyang pinatutumba ang 3 mga masasamang loob at pagkatapos ay nagpapalakas ng aura sa natitirang 2. Na napagtanto na nakakaharap nila ang kilalang marahas na babaeng maharlika. Sa anumang paraan, pinabagsak ni Scarlett ang lalaking may benda sa mata at pagkatapos ay bumaling sa huling natitirang bandido na nagsabi na ang malakas ay nananarili sa mahina.
Sinabi niya na sa kanyang loika, malaya siyang gawin ang anumang bagay sa kanya at nagmamakaawa siya ng awa, nangangakong ibabalik ang pera sa bata. Sinabi ni Scarlett sa kanya na magagawa niya ito pagkatapos siyang masaktan, ngunit agad na ginamit ng masamang loob ang lokasyon ng negosyante ng alipin bilang isang kasunduan. Gayunpaman, padalos-dalos niyang ibinunyag ang lokasyon at nagpasalamat si Scarlett bago siya patumbahin. Pagkatapos, binalingan niya si Julius, na pumapalakpak para sa kanya at tinanong kung ano ang ginagawa niya habang siya ay nakikipaglaban. Tinanong siya nito kung dapat ba siyang sumaklolo at agad na tumanggi si Scarlett. Pagkatapos noon, nagpasya si Julius na kausapin ang negosyante ng alipin na si Junk ng mag-isa, dahil natatakot siya na baka makilala nito si Nanoka o baka bugbugin siya ni Scarlett ng husto bago makakuha ng anumang impormasyon mula rito. Nagawa niya ito sa loob lamang ng ilang minuto sa pamamagitan ng panloloko at pananakot sa kanya at nalaman niya ang lokasyon ng susunod na subasta ng alipin. Sa pagbalik, tinawag ni Scarlett si Julius na isang potensyal na manloloko. At sumagot siya na mas mabuti pa rin yun kaysa maging isang bayolenteng maniac. Iniisip ni Nanoka kung ito na ba ang genre ng enemies to lovers na madalas niyang naririnig. Pero bigla, nagkaisa sina Scarlett at Julius at tinanong siya tungkol sa mga ideya para makapasok sa subasta. Hindi nagtagal, binisita ni Scarlett ang isang nobleman na nagngangalang Zatheran, na siya palang slave trader na ibinigay ni Junk. Tuwang-tuwa si Zatheran na may bago siyang customer, pero sinabi pa rin niya kay Scarlett na hindi raw marangal para sa isang babae na kausapin ang isang hamak na tulad ni Junk para lang makarating sa kanya, gayong pwede naman daw siyang magtanong. Ang anumang nobleng kilala niya para sa address nito. Sabi ni Scarlett na wala na itong halaga ngayon at saka tinanong si Zatheran tungkol sa relasyon nito kay Junk. Sabi ni Za na wala silang anumang ugnayang pangnegosyo at inupahan niya lang si Junk para dalhan siya ng anumang posibleng mahalagang alipin na napupunta sa mga eskinita. Tinanong siya ni Scarlett kung ano ang ibig niyang sabihin doon at sumagot siya na ang mga duwende, elf, taong hayop at iba pang uri ay nabibilang sa mahalagang kategorya at saka itinuro si Nanoka, na sinasabing ang taong hayop na ito ay isa ring tunay na mahalagang uri. Habang kinakabahan si Nanoka sa narinig na ito, tinanong ni Scarlett si Zath kung paano niya nalaman na ang kanyang katulong ay isang taong hayop at sumagot siya na marami na siyang karanasan sa ganitong linya ng trabaho. Nagsimula siyang tumawa dahil doon at halos gusto na ni Scarlett na bugbugin siya doon mismo, pero pinigilan siya ni Nanoka, sinasabing kailangan nilang sumunod sa plano. Pagkatapos tumigil sa pagtawa ang taong yon, tinanong niya si Scarlett kung anong klaseng alipin ang gusto niya. Sinabi ni Scarlett na narinig niya ang tungkol sa isang subasta ng mga alipin na malapit ng ganapin sa kapital at gusto niyang dumalo doon. Sumeryoso si Zatheran nang marinig yun at sinabi na para makasali sa subasta, kailangan niyang magpaberipika. Para doon, kailangan niyang ipakita ang kanyang estado sa ibang tao sa subasta at bumili o magbenta ng kahit 6 na alipin. Inalok ni Scarlett sa kanya ang kahit anong halaga ng pera na gusto niya pero sumagot si Zatheran na yon ay hindi tungkol sa pera. Sa halip, sinabi niya na kung maibibigay niya sa kanya ang aliping taong hayop na mayroon siya, dadalhin niya ito sa subasta bilang anak ng isang malayong kamag-anak. Galit na galit si Scarlett nang marinig ito, ngunit kahit papaano'y napigil niya ang kanyang galit at ngumiti ng magalang, na sinasabi na kung ito lang ang kailangan para makapasok sa subasta, handa niyang ibigay sa kanya ang alipin. Di nagtagal pagkatapos noon, umalis sina Scarlett at Nanoka sa mansyon at hindi pa rin siya makapaniwala na ang kalakalan ng alipin ay isinasagawa ng hayagan sa kaharian. Natutuwa rin siya na ang lahat ay gumana ayon sa plano at kumilos si Zath ng eksakto kung paano hinulaan ni Nanoka. Nagulat din si Nanoka na makita si Scarlett. Hindi niya ginagamit ang kanyang kamao para lutasin ang lahat ng kanyang problema at nagsisimula siyang kurutin siya dahil nagbibiro. Habang pauwi sila pagkatapos noon, tinatanong ni Scarlett si Nanoka kung sigurado ba siya tungkol dito dahil kahit na maaari niyang alisin ang tatak ng pagkaalipin niya pagkatapos, hindi niya siya mapoprotektahan kapag siya ay alipin. Sumagot si Nanoka na parang ipapaubaya siya sa subasta at hindi niya hahayaang saktan ng sinuman ang kanyang paninda bago ang subasta. Idinagdag niya na ginagawa niya ito upang magbayad sala sa krimen ng pagtatangkang patayin siya at bigla na lamang siyang naghikab. Nauunawaan ni Scarlett na ang mga taong hayop ay kadalasang aktibo sa gabi at natutulog sa araw at sa mismong sandaling iyon, nagiging kanyang si Nanoka. Anyong hayop habang natutulog siya sa bisig ni Scarlett.
Dinala niya ito pabalik sa bahay tuluyan kung saan naghihintay si Prinsipe Julius. Sinabi ni Scarlett sa kanya na naging matagumpay ang negosasyon at nagulat ito nang marinig na nagawa niyang hawakan ang sitwasyon nang hindi nanununtok. Naiinis na si Scarlett sa komentong ito at sinabi pa ni Julius na dapat sana'y kasama siya para makita ang bihirang pagkakataong ito kung saan nalutas niya ang mga bagay-bagay ng walang karahasan, pero hindi naman maaaring lumabas ang prinsipe ng bansa para bumili ng alipin. Hindi balak ni Scarlett na makipag-usap sa kanya kaya pagkatapos niyang patulugin si Nanoka, nagpasya siyang lumabas para magpahangin. Sinabi ni Julius na yun din ang iniisip niya at sinamahan siya. Siya, nananatiling malapit sa kanya sa lahat ng oras. Naiirita si Scarlett dito pero patuloy pa rin siyang sinusundan ni Julius na nagsasabing mayroon siyang kailangan sa kalye na ito. Nang biglang may tumawag kay Scarlett na nagtitinda ng apple pie, sinasabing may alok siya para sa mga magagandang babae. Sabi niya kung bibili siya ng apple pie, bibigyan niya siya ng libreng mansanas at nagpas siyang samantalahin ni Julius ang alok at bumili ng dalawa. Sumunod, sinubukan siyang bentahan ng isang nagtitinda ng alahas ng mumurahing alahas at binili rin yun ni Julius pero tinawaran muna niya. Bumili rin siya sa isang kainahinalang manghuhula at tinanong ni Scarlett kung anong kailangan. Talaga bang mayroon siya sa kalye na ito? Sumagot si Julius na gawa-gawa lamang niya yun at sinabihang cute si Scarlett dahil naniwala siya sa isang halatang kasinungalingan. Inis na inis siya sa kanya at sinuntok ang isang pader sa malapit dahil hindi niya masuntok ang prinsipe sa mukha. Tumawa lang si Julius doon at pagkatapos ay binigyan siya ng apple pie na nagparamdam kay Scarlett na para siyang lumilipad sa langit. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Julius sa pagbibiro sa kanya ngunit sumagot siya na hindi niya makukuha ang kanyang kapatawaran sa isang apple pie lamang. Gayunpaman, ang pagdaragdag ng isa pang apple pie doon ay nakagawa at mabilis siyang pinatawad ni Scarlett. Pagkatapos noon, sinabi ni Scarlett na alam ni Julius ang layout ng lungsod at sumagot siya na madalas siyang lumiban sa klase. Para galugarin ang lungsod. Nagtanong siya kung ano ang nararamdaman niya sa pagkakita sa palengke at sinabi ni Scarlett na noong inuutusan siya ni Kyle na bumili ng tinapay para sa kanya, wala siyang masyadong oras para tumingin-tingin. Pero ngayon na nakikita niya ito, ang palengke ay mukhang masayang lugar. Natutuwa si Julius na nagustuhan niya ito at sinabi niya na sa bawat pagpunta niya rito, gusto niyang makita niya ang lugar na ito. Nagtataka si Scarlett kung sumama siya para lang ipakita sa kanya ang lugar at iniisip na kung sinabi niya lang sana, hindi siya masyadong maiirita. Bigla, nagsimulang magsalita ng mag-isa si Julius, sinasabing ayaw niya ang mainip. Simula pagkabata, ang tanging nakakuha ng interes niya ay ang mga pangit at baluktot. Mga bagay, palagi siyang napapaligiran ng mga hanggal na maharlika na gustong magpabango sa kanya kaya kailangan niyang magpanggap sa harap nila. Ngunit, nakita niya si Scarlett na hindi interesado sa kanya. Bukod pa roon, nakita niyang binubuli siya ng kanyang nakababatang kapatid, kaya naisipan niyang kausapin ito. Sinabi niya kay Scarlett na maaari siyang magsumbong sa kanyang ama kung tinatakot siya ni Kyle, ngunit nginitian lamang siya ni Scarlett nang nakakatakot habang sinasabing nagbiro siya ng maganda. Iyon ang sandali kung kailan nakuha niya ang buo niyang atensyon at hindi na siya tumigil sa paghahanap sa kanya ng kawili-wili. Muli niyang sinasabi na nakikita niyang karamihan sa mga bagay sa mundo ay nakakabagot, ngunit ayaw niyang mainip. Kaya naman sinusubukan niyang panatilihing kawili-wili, mga bagay sa paligid niya at sa ngayon, wala nang mas nakakainteres sa kanya kundi si Scarlett. Dahil dyan, bigla siyang lumapit para halikan ng pisngi ni Scarlett at si Scarlett ay natigilan. Sabi ni Julius na hindi ito ang tradisyonal na pag-ibig romantiko, ngunit sigurado siya na gusto niya ito at mahalaga siya sa kanya. Nang gabing yun, habang nakaupo si Scarlett sa kanyang kwarto, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Bumagsak siya sa kama, nagtataka kung ang halik ay isa na namang pakana ng prinsipe para inisin siya. Kinabukasan, nagkita muli si Scarlett at si Zack at sinabi sa kanya na ibibigay na niya si Nanoka sa kanya, ngunit kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Pumayag ito, ngunit bago yun, humingi siya kay Scarlett ng patunay na ang alipin ay isa palang taong hayop. Tinanong niya ito kung hindi ba siya nagtitiwala sa kanya at sumagot ito na patakaran lang niya na kumpirmahin ang mga produkto bago tanggapin. Inutusan ni Scarlett si Nanoka na magbagong anyo at agad itong naging pusa o aso o kahit anong hayop man yun. Tuwang-tuwa si Zafran na makita yun at sa sandaling yun,
Isang malaki at nakakatakot na lalaki na may pangil na tumutubo sa kanyang ibabang panga ang pumasok sa silid. Tinitigan niya si Scarlett at tinanong si Zathran kung siya ba ang alipin na kinukuha nila ngayon. Sinabi ni Zathran sa aliping pinangalanang Donovan na si Scarlett ang kanilang costumer at ang taong hayop na kasama niya ang alipin. Halatang hindi natuwa si Nanaka na makita siya at napagtanto rin ni Scarlett na si Donovan ay kalahating tao at kalahating halimaw na may mahika, kaya isa siyang lycanthrope. Humihingi ng paumanhin si Zathran sa pagiging bastos ng kanyang alipin at sinasabi sa kanya na ilayo ang halimaw. Tuwang-tuwa si Donovan nang makita ito at sinabi na kilala ang mga taong halimaw sa kanilang mabilis na paggaling. Iginagapos niya si Nanaka ng isang metal na kwelyo sa leeg at hinihila palayo, ngunit lumalaban si Nanaka, kaya nagalit siya. Iwinasiwas niya ang kanyang latigo na may mga talas sa hangin para saktan siya. Ngunit biglang hinawakan ni Scarlett ang latigo gamit ang kanyang mga kamay. Sinabi niya kay Zathran na medyo maayos ang pag-uugali ng kanyang alipin at kung wala siyang lakas ng loob na parusahan nito, kaya niyang gawin para sa kanya. Tinalikuran lang siya ni Donovan at maging si Zathran ay hinamak din siya. Scarlett, sinasabihan siya na huwag galitin ang alipin niya dahil dating siya ay isang mataas na ranggong adventurer. Sinasabi niya na kailangan niyang maging kasing lakas ng isang kapitan ng kabalyero para matalo ito at nagtatanong si Scarlett kung bakit mahalaga yun at naguguluhan at sinasabi sa kanya na nag-aalala lang siya sa kanya. Ngunit, pagkatapos, sinasabi ni Donovan na huli na. Hindi niya hahayaan na basta-basta lang siya tapakan ng isang babae at nagpas siyang bigyan siya ng leksyon. Sinimulan niyang agawin ang latigo sa kanya, ngunit hindi man lang niya ito maialis sa mahigpit na pagkakahawak ni Scarlett. Sinusubukan niya ng mas malakas at sinasabi ni Zathran sa kanya na tumigil na sa pagbibiro dahil imposibleng manalo ang isang babae laban sa isang lalaki na mas malaki ang timbang. Sumagot si Donovan na seryoso siyang nagpupunyagi at pagkatapos ay tinanong ni Scarlett si Zathran kung isasali rin ba si Donovan sa subasta. Sumagot siya na itatago niya si Donovan bilang kanyang personal na tagapagbantay at tagapagsanay para sa ibang mga alipin at iyon ay magandang balita para kay Scarlett dahil hindi niya kailangang masyadong mag-alala tungkol sa pagbaba ng halaga nito pagkatapos masaktan. At pagkatapos ay biglang itinapon ni Scarlett si Donovan sa himpapawid bago siya suntukin ng napakalakas. Nagulat si Zathran sa nakita niya, pero hindi siya pinansin ni Scarlett. Humarap siya kay Nanaka at inalis ang kanyang kwelyo at nakitang dumudugo ito. Ginamit niya ang kanyang panggagamot upang gamutin ang mga sugat nito, at niyayakap siya, sinasabi na babalikan niya ito agad at sa ngayon, kailangan niyang tiisin ang mga pagsubok na kinakaharap niya dito. Humarap si Scarlett sa Maharlika tungkol sa sirang bintana at sinabi nito sa kanya na hindi na niya kailangang bayaran ang pagpapaayos. Nagpasalamat pa nga ito sa kanya dahil dinisiplina niya si Donovan dahil palagi siyang bigo na gawin yun. Pagbalik ni Scarlett sa kanyang bahay tuluyan, nakita niya ang isang pamilyar na karawahe na nakaparada sa labas ng pintuan. Lumabas dito ang kanyang kapatid at galit na galit ito sa kanya. Sinabi nito sa kanya na ikukwento niya ang buong kwento kapag nakarating na sila sa kabisera at habang nakikita ni Scarlett si Julius sa karawahe, isinumpa niya ito dahil isa itong walang kwentang prinsipe na hindi man lang napigilan ang kanyang kapatid na pagtuklas tungkol sa kanila. Pagdating nila sa kapital, nagsimulang uminom ng matapang na alak si Leo sa mesa ng tsa, at tinatanong si Julius at Scarlett kung may bait ba sila. Tinatanong niya kung paano nila kayang isugal ang buhay nila ng basta-basta, pero sagot ni Julius na nahanap na nila ang lokasyon ng subasta ng mga alipin, kaya ayos lang. Kumalma si Leo bago sinabing nakapag-research din siya at natuklasan na si punong ministro Godwin mismo ang nag-oorganisa ng subasta. Sinabi ni Scarlett sa kanya na ang subasta ay sa loob ng 2 araw at nagpanik si Leo habang nagpaplano para sa malaking misyon. Samantala, sinimulang titigan ni Scarlett si Julius, nang umiti at nagtanong kung gusto niya ng apple pie tulad ng dati nilang. Nangyari noong isang araw, nagagalit siya sa kanya nang walang dahilan. Pero sumingit si Leo, sinasabing may naisip siyang plano. Una, gusto niyang bumalik si Scarlett sa bahay, pero tumanggi siya, sinasabing yun lang ang hindi niya kayang gawin. Iniisip ni Leo na ang tanging nag-uudyok sa kanya ay ang suntukin si Godwin sa mukha, pero sumagot siya na higit pa roon. Sabi niya na mula pa noong bata siya, nakita niya na nagdurusa ang mabubuting tao habang patuloy na umuunlad ang masasamang Maharlika.
Naniniwala siya na ang sakim at masasamang ganid ay hindi mapaparusahan gamit ang normal na paraan, at kailangan niyang gumawa ng paraan para dito sa sarili niyang paraan. Bigla siyang tumayo, sinasabing ang makasarili at sakim na mga maharlika ang pinakamasarap na target. Sumuntok. Karaniwan ang reaksyon ni Leo at Julius sa kanyang pagiging marahas, at sinabi ni Scarlett na hindi kayang talunin ng mga normal na tao ang mga maharlika, pero dahil anak siya ng isang mataas na duke, magiging maayos siya. Sumang-ayon si Julius sa kanya, na ikinabahala ni Leo, na natatakot na sisirain ng pagiging marahas ni Scarlett ang reputasyon ng kanilang pamilya. Ngunit, ang mas malaking problema ay maaaring naroon sa auction ang mga tao mula sa imperyo ng Van Krish. Kapwa kinabahan sina Scarlett at Julius nang marinig yun, dahil matagal nang may alitan ang imperyo ng Van Krish sa kanilang kaharian ng Palestine sa nakalipas na 300 taon. Kilala silang walang awang mga tao na iginagalang ang kapangyarihan bilang tanging antas, at sila ay pinamumunuan ng malalakas na sakay ng dragon. Kahit nagsimula na ang usapan ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa kamakailan, kinumpirma ni Leo na nakikipag-ugnayan ang Van Krish Air Force kay Godwin kamakailan. Nagkataon, kasabay nito, may pulong si Godwin sa ilang opisyal mula sa Van Krish Aerial Army. Galit siya kay Scarlett dahil sa paggambala sa party ni Kyle at pagkasira ng kanilang mga plano, at inuutusan ang mga sundalo na alisin siya. Masayang tinanggap ng sundalong pula ang misyon at lumipad palayo sakay ng kanyang dragon, ngunit hindi natutuwa si Godwin sa kanyang mayabang na ugali. Sa sandaling yun, sinabi ng isang babae sa kanya na kalimutan ang mga sakay ng dragon at tingnan ang kanyang hawak. Itinutok niya ang baril kay Godwin, pero dahil hindi pa naimbento ang baril sa mundong ito, hindi pa niya alam kung ano yun. Sinasabi ng babae na ito ay regalo mula kay Goddess Palmea, at inilabas ni Godwin ang kanyang pendant, sinasabing may regalo na siya mula sa kanya. Hindi niya iniisip na may magagawa ang kakaibang silindro, pero nang barilin ng babae ang isang florera gamit ang isang pistol, labis siyang nagulat. Ang babae ay walang iba kundi si Terren, ang babae ni Kyle, at sinasabi niya kay Godwin na gamitin ang sandatang ito na kayang pumatay kahit sa pinakamalakas na kaaway para manalo sa kanyang mga paparating na laban. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng subasta, at kinakabahang sinalubong ni Zobber si Scarlett sa auction house. Binibigyan niya ito ng maskara na, siguro ay hindi na magtatago pa ng kanyang mukha, at nagpasalamat si Scarlett sa kanya, na hinihiling ang kanyang swerte para sa auction ngayong araw. Gayunpaman, napangisi siya sa kanyang sarili, alam na ito na ang huling auction para sa kanya at sa lahat ng mga hambog na maharlika na kasali. Pagkatapos ay inakay ni Zobber si Scarlett sa bulwagan, at patuloy niyang iniisip ang kanyang estratehiya. Matapos nilang makuha ang lokasyon ng auction, agad na pinadala ni Julius ang mga ahente mula sa kanyang organisasyon upang makapasok sa lugar bilang mga katulong. Gayunpaman, alam niya na lahat sila ay walang armas sa loob ng bulwagan ng auction, at kahit na gumamit sila ng mahika, hindi nila kayang arestuhin si Godwin. Kaya naman sinabi niya kay Scarlett na siya ang magiging pangunahing puwersa sa laban. Dahil di tulad ng ibang talunan, kailangan lang niya ang kanyang mga kamao para bugbugin ang lahat. Buong tiwalang pumasok si Scarlett sa bulwagan ng subasta na yun ang nasa isip, at kasabay nito, naghihintay sa labas si Leonardo at ang iba pang mga kabalyero, handang sumugod sa oras na magbigay ng utos si Julius. Tiwala si Leo sa kanilang mga paghahanda, pero ipinagdarasal niya na tuparin ni Scarlett ang pangako niya na hindi siya gagamit ng dahas maliban kung kinakailangan. Sumasakit ang kanyang tiyan dahil alam niyang mahirap pigilan si Scarlett, at umaasa na lang siya na magtatagumpay ang kanilang misyon kahit papaano. Sa kabilang banda, nakikinig si Scarlett sa mga usapan ng mga maharlika tungkol sa kung anong klaseng alipin ang gusto nila mula sa subasta. Magkakaiba silang lahat ng gusto, pero nagkakasundo sila na ang pinakaaabangan sa subastahan ngayong gabi ay ang mga nagbabagong anyo na nilalang. Bigla namang namatay ang ilaw at di sinasadyang nabunggo ni Scarlett ang isang lalaki. Humingi ito ng paumanhin at umalis, at pakiramdam niya ay narinig na niya ang boses nito dati. Gayunpaman, wala na siyang gaanong oras para mag-isip dahil pumasok na ang anunsyador sa entablado at opisyal na sinimulan ang subastahan. Una niyang dinala sa entablado ang isang babaeng ibon na may isang pakpak, at agad namang nagsimulang magbid ang mga maharlika. Pinapanood sila ni Scarlett mula sa balkonahe, halos hindi mapigilan ang galit nang biglang dumating doon si Julius.
Tinanong niya ito kung anong ginagawa nito doon gayong dapat nitong pangunahan ang misyon. At sumagot siya na pumunta siya para kamustahin siya. Nagsimulang lumayo si Scarlett, pero sinundan siya ni Julius, tinatanong siya kung nakita na niya si Godwin. Sumagot siya na hindi pa niya ito nakikita, pero may ideya siya kung nasaan ito. Hinimok siya ni Julius na kumilos agad dahil nakabantay ang mga kawal ng hari sa labas ng tarangkahan, at baka kunin nila ang kanyang target kapag hindi siya kumilos. Agad na nag-alok si Scarlett ng palitan, hinihiling sa kanya na antalahin ang pagtawag sa mga kawal ng hari dahil ibibigay niya sa kanya ang isang hindi niya makakalimutang palabas sa pamamagitan ng pagbugbog kay Godwin sa harap niya. Agad na nabighani si Julius sa kanyang alok, dahil yun naman talaga ang dahilan kung bakit siya sumali sa mga nagtatagong sundalo. Gayunpaman, ang basta pagkuha, ang pagpahiya sa punong ministro ay hindi sapat para sa kanya. At tinatanong niya kay Scarlett kung ano ang ibibigay nito kapalit ng pagpapaliban sa utos sa mga kabalyero. Nag-isip siya sandali, at pagkatapos ay nangako na isusumpa ang kanyang katapatan sa korona at sa kaharian habang buhay. Agad namang tinanggihan ni Julius ang alok na yun, sinasabi kay Scarlett na hindi niya hinihiling na gawin nito ang anumang bagay para sa korona. Marahan niyang hinawakan ang mukha nito, hinihiling na manumpa ng katapatan sa kanya sa halip. Sumagot si Scarlett na pareho lang din naman yun sa huli dahil siya ang susunod na emperador, ngunit sinabi ni Julius na hindi siya makapaghintay. Nag-atubili siya, ngunit ipinaalam ng prinsipe na hindi niya makukuha ang gusto niya kung hindi niya ipapangako ang kanyang katapatan sa kanya ngayon din. Sumuko si Scarlett at nagmakaawa ng kanyang katapatan sa kanya at tuwang-tuwa si Julius nang marinig yun. Tinanong niya siya tungkol sa kinaroroonan ni Godwin matapos maayos ang lahat ng ito at naniniwala si Scarlett na binabantayan niya ang lahat mula sa pinakamataas na balkonahe. Sinabi ni Julius na dapat silang magmadali papunta sa kinaroroonan niya kung gayon, at sumagot si Scarlett na mas sabik pa siya kaysa sa kanya na talunin ang korrupt na punong ministro. Kasabay nito, sa kulungan, inilalayo ng mga gwardya ang isang babaeng elf habang naiwan ang kanyang anak. Nagpumiglas siyang sundan ng kanyang ina, ngunit pinigilan siya ni Nanoka, sinasabi sa kanya na ito ay walang saysay. Nagsimulang umiyak ang babae habang ang ibang mga alipin ay nagdarasal sa mga Diyos at Santo upang iligtas sila, ngunit ipinangako ni Nanoka na silang lahat ay magiging ligtas. Sa kabilang banda, pinatulog ni Scarlett ang mga gwardya at pinuri ni Julius ang kanyang kontrol sa mahika. Nagsimula siyang magmaktol dito, ipinapaalala sa kanya na tinalo siya nito sa mga praktikal sa mahika sa akademya, at lihim na natuwa si Julius na makita ang kanyang paninibugho. Sa sandaling yun, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga masasamang loob at agad na napagtanto ni Scarlett na sila ang mga pribadong gwardya ni Godwin. Nagpasya siyang tratuhin sila bilang pampaganya bago ang pangunahing pagkain at inalis ang kanyang mga guwantes upang isuot ang kanyang mga bukong-bukong na may brilyante. Hindi man lang niya ginagamit ang basbas ni Cronoa para dagdagan ang bilis niya at talunin ang lahat ng mga masasamang loob, bago sirain ang pinto ng silid kung saan nanunood si Godwin kasama ang kanyang malalapit na kaalyado. Habang nagugulat pa ang lahat, kampanteng pumasok si Scarlett sa silid at inalis ang kanyang maskara. Sinasabi kay Godwin na kanina pa siya gustong suntukin. Gulat na gulat si Godwin na makita siya, pero galit na galit ang anak niya dahil may gusto pa siyang tapusin kay Scarlett. Nagpakawala siya ng kidlat para atakihin si Scarlett, pero ginamit ni Julius ang singsing ng Maharlika para pigilan agad ang spell. Natarante si Godwin nang makita ang singsing ng Maharlika na kayang paalang bisa ang kahit anong spell na gawa ng mga taga-imperyo, dahil tanging ang emperador at kay Julius na yon. Agad na nagsimulang magpaganda si Julius, at natakot ang mga tiwaling Maharlika dahil alam nilang malapit na silang matalo. Gayunpaman, kinumbinsi nila ang isa't isa na ang lalaking blonde sa harap nila ay impostor, at nagpas siyang harapin ni Godwin sina Julius at Scarlett ng mabilis. Ipinatawag niya ang isang espesyal na alipin para doon, at nakilala ni Scarlett ang mabangis na taong hayop bilang si Donovan, na nagbago lang sa kanyang anyong hayop. Inutusan ni Godwin si Donovan na patayin sina Scarlett at Julius, ngunit dumating si Sigurd at tinaga ang kamay nito. Napagtanto ni Scarlett na ang lalaking nabunggo niya kanina ay si Sigurd, na nagpapanggap pa ring tapat na tagasunod ni Kyle upang makapasok ng palihim. Ang subasta, labis na ang pagkainis ni Godwin, at inutusan niya ang lahat na atakihin ang mga nanghihimasok.
Si Sigurd ang namuno sa kabilang panig at sinabi kay Scarlett at Julius na manatili sa likuran niya. Gayunpaman, hinawakan ni Scarlett ang kanyang kwelyo at hinayla siya pabalik, sinasabi na ang mga maharlika dito ang kanyang puntirya, at hindi niya sila pwedeng galawin. Pinapagana ni Scarlett si Loki at sinasabi sa kanya na si Donovan lang ang pwede niyang labanan, habang siya na ang bahala sa iba pang mga masasamang loob. Agad niyang tinanggap ang utos niya at hinayaan si Scarlett na magpakasaya sa pagpapaiikot sa mga maharlika at paglikha ng maliit na buhawi. Walang sino man ang naglakas loob na lumapit sa kanya nang makita ang kanyang nakakatakot na ngiti, pero si Scarlett dumating para sa kanilang lahat isa-isa, itinapon ng ilan sa kanila palabas ng balkonahe sa kanyang pagwawala. Hindi nagtagal pagkatapos noon, sumugod si Leo sa loob para tingnan kung ano ang nangyayari dahil hindi niya natanggap ang senadoryas mula sa prinsipe, at labis siyang nasindak nang makita ang madugong tanawin. Nakatayo si Scarlett ng buong pagmamalaki sa harap ng isang bante ng mga talunang maharlika at iniisip ni Leo na tuluyan na siyang naging isang mamamatay tao. Sinabi ni Scarlett sa kanya na nagpigil siya kaya walang namatay. Ngunit sa sandaling yun, napansin nila si Sigurd na nahihirapang labanan si Donovan. Ang iba pang mga bisita ay nagtatakbuhan sa takot, at iniisip ni Leo na baka may makatakas sa kanila sa bilis na ito. Sumang-ayon si Julius sa kanya at nagdesisyon na dapat nilang pakilyusin ang mga kabalyero, ngunit ipinaalala ni Scarlett sa kanya na hindi pa niya nasasaktan si Godwin. Sa kabila nito, inutusan ni Julius si Leo na ipadala ang mga kabalyero para hanapin si Godwin at sinabi ni Scarlett na hindi ito ang ipinangako niya. Tiniyak niya sa kanya na siya lamang ang magkakaroon ng karapatang saktan ng husto ang punong ministro. Bumalik si Leo nang marinig ito at nagtanong kung ano ba ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Julius na mayroon silang napagkasunduan ni Scarlett, kaya kailangan niyang tuparin ang pangako niya sa kanya. Namangha si Leo nang marinig ito, dahil akala niya na sina Julius at Scarlett ay nagpalitan ng mga panata sa kasal. Naging emosyonal siya sa pag-iisip na sa wakas ay natagpuan na ng kanyang kapatid na babae ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay, ngunit hindi maintindihan ni Scarlett kung bakit siya ay ang pagiging madrama. Napagtanto ni Julius na medyo bobo silang dalawa pagdating sa pagbasa ng sitwasyon, pero pinili niyang huwag pansinin ang mga ito at nagbigay ng senadorya sa mga knight na naghihintay sa labas. Hindi nagtagal, nakabawi rin si Leo mula sa kanyang madramang pagpapahayag at ginamit ang kanyang espesyal na kakayahan na tinatawag na clairvoyance upang tarukin ang buong mansyon. Nakita niya si Godwin at ang kanyang anak na papunta sa bubong at pagkatapos noon, nakita niya ang isang dragon na nakalutang sa itaas ng bubong. Nagmadali silang tatlo papunta sa bubong, at sinabi ni Julius na ang kanyang teorya na si Godwin ay nakikipagtulungan sa mga Dragon Rider ng Vanquished Empire ay totoo. Sinabi niya na kailangan nilang magmadali o makakatakas si Godwin, pero sa kasamaang palad, nasa basement sila at may 5 palapag na nakaharang. May paraan si Scarlett para malampasan ang pagsubok na yun, at inalis niya ang kanyang sapatos habang sinasabi kay Leo na palayain si Nanaka at ang lahat ng iba pang alipin. Pagkatapos, ginamit niya ang kapangyarihan ng pabilis, tinatawid ang isang buong baitang ng hagdan sa isang talon. Tumatalon-talon siya sa mga dingding bago basagin ang isang bintana at saka tumalon diretso sa bubong. Malakas na gamit ng kapangyarihan niya ang nagpapabigat sa kanyang katawan, pero tanaw na niya ang dragon pati na rin si Godwin ngayon. At hindi niya balak na hayaan ang matandang masamang tao na makatakas. Samantala, narating na ni Godwin at ng kanyang anak ang sakay ng dragon at nagsimula ng iniinsulto siya. Sabi nila na isang ordinaryong sundalo lang siya kaya dapat bumaba siya mula sa dragon at harapin sila ng patas, pero galit na galit ang Dragon Rider sa kanila. Tinawag niya silang hamak na tao at inutusan ng kanyang dragon na sila ang bahala. Winawasiwas ng dragon ang kanyang buntot para itaboy ang 2 hanggal, pero bigla na lang bumaba si Scarlett mula sa langit na parang bulalakaw at hinarang ang buntot ng dragon, sinasabi sa rider nito na hindi niya papayagan na saktan nito ang kanyang mga punching bag. Naduraj na niya ang anak ni Godwin sa ilalim ng kanyang paa at basta na lang sinabi sa kanya na siya na ang susunod. Gayunpaman, biglang tumalon pababa ang Dragon Rider. Sinasabi kay Scarlett na hindi niya inaasahan na may makakapigil sa buntot ng kanyang dragon gamit ang isang kamay lang. Lumuhad siya sa harap niya at inalis ang kanyang hood, sinasabing umibig siya rito. Nag-alok siya ng kasal, na ikinagulat ng lahat,
ngunit tinanggihan ni Scarlet ang alok niya at itinulak siya palayo. Sinubukang ipaghiganti ng dragon ang kanyang amo sa pamamagitan ng pag-atake kay Scarlet, ngunit hinawakan niya ang bibig nito at idiniin sa lupa. Sa pagkakataong yun, nakatayo muli ang sakay ng dragon, at matapos makita si Scarlet na talunin siya at ang kanyang dragon, mas lalo siyang nagkagusto rito. Muli niya itong hinilingan na tanggapin ang kanyang alok, ngunit sinuntok niya ito sa tiyan upang mawalan ito ng hininga. Patuloy pa rin ang pula ang buhok sa pagsasabi kung gaano siya kaganda, kalakas at kaaya-aya, kaya sinipa siya palayo ni Scarlet, iniisip na sapat na ito para pabagsakin siya. Gayunpaman, bumangon siya, at kahit halos hindi na siya makatayo, gusto pa rin niyang pakasalan siya ni Scarlet dahil hindi pa siya nakakita ng babaeng kasing lakas niya. Sinabihan siya ni Scarlet na tumigil na sa pagpapakatanga dahil alam niyang siya si Alflame, ang unang prinsipe ng imperyo ng Vanquish na dumating dito para patayin ang inutil na si Godwyn. Natarante si Godwyn nang marinig ito, at saka kinumpirma ni Alflame ang sinabi ni Scarlet. Ipinahayag niya na dumating siya para patayin si Godwyn at ang kanyang mga tagasunod dahil ang mga traidor na tulad nila ang pinakamalaking banta sa kapayapaan ng dalawang bansa. Inihagis ni Al ang kanyang sibat kay Godwyn para tapusin na siya agad, pero binasag ni Scarlet ang sibat gamit ang isang sip-ain, sinasabi sa kanya na umatras. Agad na lumapit ang prinsipe at hinawakan ang kanyang binti, at napansin ni Scarlet na nagpapanggap lamang siyang mahina kanina dahil mukhang malakas pa rin ang kanyang katawan. Tinanong niya ito kung talagang tiwala siya sa kanyang tibay at pinagtibay ni Godwyn, sinasabi na mayroon siyang basbas upang gawing kasing tigas ng bakal ang kanyang katawan, kaya hindi siya matatalo ng mga pisikal na atake. Sinabi niya kay Scarlet na hindi gagana sa kanya ang kanyang mga atake, kaya hayaan na lamang siyang tapusin si Godwyn, ngunit tumanggi siya, sinasabi na mayroon siyang paraan upang talunin siya. Pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ang ulo nito, at ibinaba ni Al ang kanyang depensa, iniisip na hahalik siya. Gayunpaman, itinulak ni Scarlet, nakayuko at sinuntok siya ng buong lakas niya. Sa kabila ng maraming tuhod na tumama sa mukha niya, nagkunwari si Al na okay lang siya. Pero pagtayo niya, nagsimula siyang mahilo dahil sa mga sipa ni Scarlet na nagdulot ng concussion. Nawalan siya ng balanse, pero hindi ng pag-asa, at muli niyang hiniling kay Scarlet na sumama sa kanya dahil hindi bagay sa kanya ang kahariang ito ng mga mahihina. Gayunpaman, sawang-sawa na siya sa mga sinasabi nito, at basta na lang niyang hinawakan ang kwelyo nito at ginamit ang kapangyarihan niya para ibalik siya sa kanyang kaharian. Pagkatapos noon, binalingan na ni Scarlet si Godwyn, na nanginginig na sa takot. Humingi siya ng tawad sa pagtatangkang patayin siya at sa paggamit kay Terran para sirain ang pagpapakasal niya kay Kyle. Ang pangalawang pahayag ay bago para kay Scarlet, at tinatanong niya ang ministro kung tinulungan niya si Terran na mapalapit kay Kyle. Sabi niya kung tinulungan niya itong ipahiya siya sa harap ng lahat ng araw na yon, magbabayad siya, at si Godwyn ay nauutal habang sinasabi sa kanya na sumunod lang siya sa plano ni Terran. Interesado na si Scarlet ngayon, at nakakita si Godwyn ng pagkakataong makatakas. Nangangako siya ng impormasyon kung papakawalan siya nito at nagsimulang sabihin sa kanya na si Terran ay hindi normal na babae, at siya ay ipinatawag mula sa ibang mundo ng mismong Diyosa. Hindi sigurado si Scarlet kung nagsasabi siya ng totoo, pero ang bagong impormasyon ay sapat na para mapatigil siya sandali. Sa kasamaang palad para kay Godwyn, iniisip ni Scarlet na ginawa na siyang ulyanin ng takot, at nagsasabi lamang siya ng mga walang kabuluhan para protektahan ang sarili niya. Hindi siya makapaniwalang si Terran ay isang babae mula sa ibang mundo na ipinatawag ng Diyosa, kaya nagpasya siyang bigyan si Godwyn ng parusang nararapat sa kanya. Sinusubukan pa ring makipagkasundo ni Godwyn sa kanya, iniaalok ang kahit anong gusto niya. Nag-isip si Scarlet ng ilang sandali, at pagkatapos ay sinabi niyang kailangan niya ng taong masusuntok na may mga matang naglilihim, matangos na ilong, at makapal na damit. Sinabi ni Godwyn na maaari niya itong makuha, ngunit bigla niyang napagtanto na siya ang inilalarawan nito. Hinihintay na ito ni Scarlet, at ginagamit niya ang kapangyarihan ni Chrono para gawing 100 beses na mas mabagal ang daloy ng oras sa paligid niya, habang siya lamang ang nakakagalaw ng normal. Sinuntok niya si Godwyn para sa mga taong kanyang pinagsamantalahan at sa mga dinukot niya para ipagbili bilang alipin. Sinuntok niya ito dahil sinira nito ang buhay ni Nanoka, at dahil din sa tangka nitong pagpatay sa kanya, at sa huli, sinuntok niya ito dahil gusto lang niya itong bugbugin.
Habang bumabagsak ang huling suntok ni Scarlett, nawala ang kanyang mahika sa oras, at tinanggap ni Godwin ang naantalang pinsala mula sa lahat ng suntok ng sabay-sabay. Magalang siyang yumuko habang lumilipad palayo si Godwin, ngunit bigla siyang napaluhod dahil sobra siyang gumamit ng kapangyarihan ni Cronoa. Kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay nagsimulang umitim mula sa mga dulo, at nagsimula ring dumyugo ang kanyang mga kamay. Nag-aalala si Scarlett na baka madismaya sa kanya ang kanyang kapatid. Nawalan siya ng balanse, pero dumating si Julius para alalayan siya. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para pagalingin siya habang sinasabi na hindi niya sana paniniwalaan na isang tao ang lumalaban dito kung hindi niya siya kilala. Maya-maya, dumating din sina Leo at ang iba pa at nagsimulang tanungin si Scarlett kung ayos lang siya. Nagtataka rin sila kung saan nagpunta si Godwin, at sumagot siya na tumagos ito sa pader kanina lang. Sa kasamaang palad, minamaliit ni Scarlett ang dating punong ministro, at nakatayo pa rin ito. Tumalon siya pababa mula sa pader at hinayla ang baril na ibinigay sa kanya ni Terran para barilin si Scarlett, pero biglang sumugod si Julius sa harapan niya para harangin ang bala gamit ang kanyang katawan. Gulat ang lahat sa nakita nila, pero natuwa si Godwin dahil kahit papaano'y nabawasan na niya ng isang sagabal sa kanyang daan. Nagalit si Scarlett sa kanya at agad siyang sinugod, itinumba siya sa lupa sa pamamagitan ng isang suntok. Sinabi ni Godwin sa kanya na hindi siya masasaktan ng mga suntok niya dahil may regalo siya mula kay Goddess Pomnia na nagpoprotekta sa kanya laban sa lahat ng pinsala. Ngunit, nagkamali ang tanga nang ipakita niya ito kay Scarlett, at agad niya itong inagaw bago basagin ang kanyang ilong. Sinabi niya kay Godwin na hindi siya mapapatawad sa kasalanan ng pagpatay kay Julius, at dapat siyang humingi ng tawad sa kanya sa kabilang buhay. Pagkatapos nyon, binugbog niya ang matanda ng buong lakas at tumilapon ito. Sinabi niya na naipaghiganti na niya si Julius, at hiniling na bantayan sila mula sa langit. Umubo si Julius habang sinasabi sa kanya na hindi pa siya patay, dahil nailigtas siya ng panggagamot ni Leo. Tinanong niya si Scarlett kung dismayado siya na buhay pa siya, at sumagot siya na natutuwa siyang makitang okay siya. Di nagtagal, lahat ng Maharlika ay dinakip at buhay pa rin si Godwin kahit tinamaan ang buong lakas ng suntok ni Scarlett. Samantala, nagpapahinga si Scarlett sa kanyang karwahe, kuntento na nabugbog niya ng husto ang kanyang target. Kasabay nito, sa imperyo ng Van Frisch, si Prinsipe Al ay nakasabit sa puno nang dumating ang kanyang kaibigan para iligtas siya. Sinipa niya ang puno, dahilan para mahulog si Al sa lupa, at ay nalalayan siya habang naglalakad sila papunta sa kanyang dragon. Nagreklamo si Al na parang nabali lahat ng buto niya, pero sinabi ng kaibigan niya na hindi nakakatawa ang kanyang biro dahil siya ang may pinakamatibay na katawan sa buong planeta. Ibinunyag ng prinsipe na kulay pula ang buhok na itinapon siya rito mula pa sa ibang bansa, at malamang na naubos na niya ang lahat ng kanyang swerte para manatiling buhay sa kabila nito. Hindi nagtagal, nakarating sila sa dragon at lumipad pa uwi. At sa daan, tinanong ng blonde si Al kung nakapaglaro siya ng laruan na gusto niya. Nag-iisip si Al tungkol kay Scarlett, sinasabing mas nasiyahan siyang kalaro ito kaysa sa inaasahan niya, at gusto niya itong makita muli sa lalong madaling panahon, pabalik sa kaharian. Ang balita tungkol sa pagpigil ni Scarlett sa subasta ng mga alipin ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo, at lahat ay nagsimulang tawagin siyang tagapagligtas ng kanilang kaharian. Ang mga mamamahayag ay dumalaw sa Maharlikang Akademya upang kausapin ang kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang mga libangan at alagang hayop, at habang iniisip ng mga babae kung si Scarlett ay mayroong isang cute na malambot na pusa o isang eleganteng aso, ang kanyang pinakabagong alaga ay ang dragon na nagngangalang Rex na iniwan ni Al. Habang sinasanay ni Scarlett ang dragon, tinitingnan siya ni Nanaka mula sa malayo ng may inggit. Sa sandaling yun, dumating ang kanyang mayordoma at sinabi sa kanya na siya ang nagsuplay sa lahat ng mga ngalakal. Sa bayan kasama ang bagay na naisip niya. Hindi siya sigurado kung mabebenta itong mabuti dahil medyo kakaiba ito, ngunit tiwala si Scarlett na kahit si Julius man lang ay bibili ng marami. Itinuro naman ng mayordomo na parang naiinggit si Nanaka sa kanyang bagong alaga, at tinawag siya ni Scarlett para makipaglaro rin sa kanya. Masayang nagbagong anyo si Nanaka bilang tuta at tumakbo papunta sa kanya, ngunit dumating ang mga katulong para kunin siya dahil kailangan nila ng tulong para maghanda para sa mga bisitang darating. Sa kabilang banda, binisita ni Terran ang kulungan, ngunit hinarang siya ng mga gwardya.
Ginamit niya ang kanyang mahika para impluwensyahan ang kanilang isip, at pinayagan siyang dumaan. Nagsimula siyang mag-isip kung paano niya gustong magkaroon ng pinakamaraming, isang kaibig-ibig na katapusan ng kanyang kwento na parang sa isang fairy tale. Gusto niyang umibig sa isang prinsipe at malagpasan ang maraming pagsubok kasama niya para makamit ang kanyang masayang katapusan. Lahat ng ginagawa niya ay para sa masayang katapusan, at kahit ngayon, dinadalaw niya si Godwin para sa parehong dahilan. Natutuwa siyang makita siya at hinihiling na palayain siya dahil gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para paglingkuran si Goddess Pomona. Sumagot si Terran na nagpapasalamat siya dito sa pagsupil sa ibang mga relihiyon sa rehiyon para gawing pangunahing relihiyon ng bansa ang Pomianismo. Sabi ni Godwin na mas marami pa siyang magagawa kung palalayain siya, pero sinabi ni Terran na may regalo siya para dito mula kay Goddess Pomona. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para impluwensyahan din ang isip nito, at pagkatapos ay nag-iwan ng isang bote ng lason sa sahig. Si Godwin, na lubos nang nasa ilalim ng kanyang impluwensya, ay umiinom ng lason at si Terran ay lumalakad palayo. Nagpapasalamat sa kanya sa pagganap sa kanyang papel sa kanyang kwento, ngunit hindi na niya ito kailangan. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Godwin ay nakarating kay Julius at sa iba pa, ngunit nahihirapan siyang paniwalaan na ang isang matatag na lalaki tulad niya ay magpapakamatay. Kainahinala rin kay Leo dahil wala silang makita tungkol kay Terran, kahit na siya ay isang pangunahing kasabwat ayon sa mga ulat ni Scarlett. Sa sandaling yun, dumating si Nanaka doon na may ilang lumang files na hiniling ni Leo. Habang sinusuri nila ang mga files, naging interesado si Julius tungkol sa babaeng nagngangalang Terran na kayang kontrolin kahit ang punong ministro. Bigla na lang siyang nakakita ng isang sulat tungkol sa relihiyong Pomianismo at napalingon si Nanaka nang marinig yun. Ipinaliwanag ni Julius sa kanya na may iba't ibang relihiyon sa kaharian at ang Pomianismo ay isa sa mga pangunahin. Idinagdag pa ni Leo na sumikat ito kamakailan lang at ginawa pang ang opisyal na relihiyon ng kaharian. Sinasamba nito si Pomona, ang diyosa ng kagandahan at pag-ibig, at pinamumunuan ito ng isang mayabang na negosyante na talagang si Kim. Naintindihan ni Nanaka kung paano ito konektado kay Godwin, dahil ugali niyang makipagkasundo sa bawat taong corrupt na nakikita niya. Gayunpaman, ibinalik ni Sigurd ang usapan sa isa pang malaking relihiyon na matagal nang simula ng pagkakatatag ng kaharian. Ito ang relihiyon ng Dianismo na sumasamba kay Santa Hestiana, na isang batang babae na may kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. Sabi ni Leo, kahit hindi ito ang relihiyon ng Estado, karamihan sa mga tao ay naniniwala sa Dianismo, at kung tatanungin mo ang mga ordinaryong tao, karamihan sa kanila ay sasabihing karapat-dapat sa titulo ang Dianismo. Naalala ni Sigurd na malapit na ang opisyal na festival ng peregrinasyon ng Dianismo at ipinagkatiwala na rin ito ni Julius kay Leo dahil ayaw niyang asikasuhin yun. Bigla niyang binanggit si Scarlett at tinanong si Leo kung kamusta na siya. Sagot ni Leo na maayos naman siya at kahapon lang, lumabas siya para manghuli ng pagkain para sa kanyang dragon. Tumawa si Julius dito, at sinasabi na siya ay isang tunay na kahanga-hanga at natatanging babae. Nagsisimula siyang mag-isip kung paano hindi siya mag-asawa kay Scarlett sa kanyang tabi at iniisip kung dapat ba talaga siyang mag-propose. Si Leo ay nagagalak habang sinasabi niya kay Julius na tumigil sa pagbibiro dahil nagpalitan na sila ng sumpa. Sina Nanaka at Sigurd ay nagulat nang marinig ito at sinabi ni Leo sa kanila na sina Julius at Scarlett ay nangako na sa isa't isa. Ngunit ito ay isang lihim pa lamang. Patuloy siyang nagmamayabang kung gaano kaswerte ang kanyang kapatid at umaasa si Julius na malalaman niya ang katotohanan balang araw. Samantala, nagpasya siyang bisitahin ang kanyang minamahal. Pagkalipas ng ilang araw, si Scarlett ay ganap na. Paamo niya ang dragon at perpekto siyang sumasakay sa likod nito. Dumalaw sa bahay niya ang mga kaibigan niya mula sa akademya at pagdating nila sa gate, nakita nilang lumilipad ang dragon papunta sa kanila. Hindi nila nakita si Scarlett na nakasakay dito at hindi man lang nila hinintay na ipaliwanag ng mayordomo na hindi banta ang dragon. Agad nila itong inatake at kahit papaano ay nanatiling walang galaw si Scarlett kahit nataman siya. Kalaunan, habang nagtitimpla sila ng tsaa, nalaman niyang akala ng mga kaibigan niya ay kaaway ang dragon. Buong pagmamalaki nilang sinabi sa kanya na inakala nila yon dahil ang mga sundalo ng kahariang kaaway ay sumasakay sa mga dragon at gusto nilang pabagsakin ang isa pagkakita pa lang nila dito.
Medyo natutuwa si Scarlett na ganoon pa rin sila, tulad ng dati dahil matagal na silang hindi nagkikita. Nagtatalo ang mga babae tungkol sa kung paano sila ang namumuno sa dormitoryo ng mga babae noong wala si Scarlett. Pagkatapos noon, sinasabi nila kay Scarlett na magpagaling agad at bumalik sa akademya, dahil malapit na ang graduation at ayaw nilang mag-graduate nang wala siya. Sabi ng babaeng kulay ube ang buhok na gusto na niyang makapagtapos agad at magpakasal sa isang mabuting lalaki. Narinig ni Scarlett na marami nang manliligaw ang babae, pero sagot niya na wala ni isa sa kanila ang seryoso. Gusto niya ng lalaking handang isugal ang buhay para sa kanya at bagamat natutuwa si Scarlett na marinig ang mga pangarap niya, ipinapaalala nito sa kanya kung paano isinuong ni Julius ang buhay niya para iligtas siya. Hindi niya sigurado kung ano ang nararamdaman niya tungkol doon. Pero tinanong siya ng mga kaibigan niya kung may plano ba siyang magpakasal. Walang sagot si Scarlett sa tanong na yun, pero nailigtas siya sa pagsagot dahil pumasok si Nanaka sa kanyang kwarto. Sinabi niya dito na abala siya ngayon at makikipaglaro na lang siya mamaya, pero sinabi ni Nanaka na hindi siya narito para maglaro. Narito siya kasama ang isang bisita at ang bisita ay walang iba kundi si Julius. Nagulat ang mga babae na makita siya dito at habang binabati niya sila, tumayo sila at kinakabahang binati siya. Nagtanong si Julius kung nanggugulo ba siya at habang sinasabi ni Scarlett na naputol ang kanilang oras ng tsaa kasama ang kanyang mga kaibigan. Pero mas masaya ang mga babae na isakripisyo ang oras na yun para sa pag-inom ng tsaa para sa piling ng prinsipe. Tinanong niya sila kung maaari niyang hiramin si Scarlett sandali at hindi nagustuhan ni Scarlett ang paraan ng kanyang pagkakasalita. Si Julius, walang pakialam sa kanyang reaksyon, ay lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay, sinasabi sa kanya na may gusto siyang pag-usapan ng pribado. Ang mga babae ay nagsimulang maglaway nang makita ang eksenang ito at sinabi nila kay Julius na hiramin siya hanggat gusto niya. Pakiramdam ni Scarlett ay katraidoran tulad ng naramdaman ni Caesar nang saksakin siya ni Brutus. Kasabay nito, inilabas ni Julius si Scarlett at tinanong kung narinig na niya na namatay si Godwin habang nasa kustodiya. Kinumpirma niya at pagkatapos ay idinagdag ni Julius na inimbestigahan niya si Terren ayon sa ang mga ulat niya. Pero walang alam si Kyle tungkol sa kanya. Wala silang anumang bakas tungkol sa kanya kaya ang imbestigasyon ay tuluyang natigil. Nauunawaan na sa wakas ni Scarlett kung bakit gusto niyang mag-usap ng pribado dahil hindi nila yun maaaring pag-usapan sa harap ng kanyang mga kaibigan. Napansin ni Julius ang kanyang reaksyon at tinanong kung gusto niyang pag-usapan ng iba. Sumagot si Scarlett na wala siyang gustong pag-usapan at tinanong siya kung mayroon pa siyang idadagdag. Sabi ni Julius na hindi pa bumabalik sa normal ang kanyang buhok at kinumpirma niya. Sinasabing plano niyang bumisita sa isang hot spring sa lalong madaling panahon upang makapagpahinga ng isip at katawan. Sabi ni Julius sa kanya na magandang ideya yun dahil siya ay isang napakahalagang yaman sa kanilang kaharian at dapat niyang gawin ang lahat para manatili sa pinakamahusay na kalagayan. Sabi niya ayaw niya siyang mawala dahil sa isang maliit na bagay at sumagot si Scarlett na ganoon din ang nararamdaman niya para sa kanya. Nagulat si Julius doon at sinabi ni Scarlett sa kanya na huwag siyang gagawa ng isang bagay na kasing walang ingat ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili para sa kanya. Sinabi niya na masaya siya na pinapahalagahan ng pamilya ng hari ang kanyang pagpapala, pero kung may mangyari sa magiging hari dahil sa kanya, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Biglang pinigilan siya ni Julius, nagtatanong kung maaari ba siyang pumitas ng mga rosas dito at pinayagan niya siya. Nagsimulang pumitas ng mga rosas si Julius habang nagpapaalala, pulang-pula ng panahong sabay silang pumunta sa palengke. Sabi niya na noong unang panahon, nagbalat kayo rin ng kanyang mga magulang bilang karaniwang tao para magsaya sa palengke at nagulat si pulang-pula na marinig yon dahil mukha silang seryosong tao. Sabi ni Julius na seryoso at istrikto lang sila sa panlabas, pero romantiko talaga sila sa loob. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama, ang hari, ay nagbigay sa kanyang ina ng libu-libong regalo para makuha ang kanyang atensyon, pero nabagot lang siya sa mga ito. Gayunpaman, binigyan niya ito ng isang regalo na nagpatibok ng puso niya at pumayag siyang pakasalan siya. Ang regalo ay isang korona ng mga bulaklak na rosas na ginawa niya mismo gamit ang kanyang mga kamay at ngayon ay ginagawa rin ni Julius ang parehong bagay. Inilalagay niya ang korona ng rosas sa ulo ni Scarlett, sinasabi sa kanya na kailangan niya ito. Sinasabi niya sa kanya na kasama siya, ang mundo niya ay makulay at puno ng magagandang bagay, pero kung wala siya,
Ito ay kulay abo at walang buhay. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha niya, sinasabi na ninakaw niya ang puso niya at kumabog ang puso ni Scarlett. Nanghihina ang kanyang tuhod habang lumalapit si Julius at hinihiling na manatili siyang kasama niya habang buhay. Gusto ni Scarlett sumagot ng oo, pero tinawag siya ni Julius na kanyang pinakamamahal na laruan at sumama ang kanyang pakiramdam. Nagtanong siya kung talagang naglagay siya ng pag-ibig sa paggawa ng koro ng rosas na ito at kinumpirma niya. Sinasabing inilagay niya ang kanyang pagmamahal para sa kanyang nakakatawang laruan doon. Inis na inis si Scarlett ngayon, pero naglakad palayo si Julius nang walang pakialam, sinasabing hindi niya akalain na interesado pala siya sa mga pantasyang romantiko tulad ng ibang babae sa edad niya. Sabi niya na halos nakalimutan niyang tao siya pagkatapos siyang makitang bugbugin ang mga noble sa kaliwat kanan, at hindi niya mahulaan na gusto niya ng romantikong pagtatapat. Hindi sumagot si Scarlett, sa halip ay isinuot niya ang kanyang guwantes na may buko, at tinanong si Julius kung may pahintulot siya na bigwasan ito. Ilang araw ang lumipas, ninanamnam ni Scarlett ang malamig na simoy ng hangin sa gabi habang iniisip niya ang resolusyon ng nakaraang kaso. Iniisip niya na ang pagkawala ni Terran at ang pagkamatay ni Godwin ay tanda ng masama. Mga bagay na malapit ng mangyari. Ngunit mayroon din siyang magagandang bagay na inaasam. Binasa ni Scarlett ang isang liham mula kay Saintess Diana, na nagsasabi kung gaano niya kagustang makilala siya. Ikinwento ng Saintess ang tungkol sa mga bulaklak na tumutubo sa simbahan at kung paano niya gustong pag-usapan ang maraming bagay kapag nagkita sila. Napangiti si Scarlett matapos basahin ang liham, at ipinangako niya sa sarili na anuman ang mangyari mula ngayon, poprotektahan niya si Diana. Kinabukasan, sinabi ni Scarlett kay Leo na gusto niyang pumunta sa isang hot springs tour, pero hindi siya pinagkakatiwalaan nito at iniisip na isa lamang itong dahilan para makapanakit siya ng tao. Hiniling niya na sana magtiwala naman ito sa kapatid niya. Ngunit matapos malaman na ang kanyang mga panata kay Prinsipe Julian ay hindi mga panata ng kasal gaya ng akala nito, hindi na niya siya mapagkakatiwalaan kahit kaunti. Habang patuloy na nagdadaldal si Leo tungkol sa pangyayaring yun, naghain ng tsaa si Nanaka at tumingin sa mapa. Itinuro niya na ang paglalakbay ni Scarlett sa hot spring ay malapit sa katedral ni Santa Diana, at tinanong niya kung gusto niyang suntukin ang santa. Biglang nagulat si Leo nang marinig ito, at napagtanto niya na si Scarlett ay naglalakbay sa hot springs taon-taon sa ganitong panahon, at ang ruta ay palaging katulad ng paglalakbay sa banal na lugar. Gusto niyang malaman kung ano ang ibig sabihin nito at tiniyak ni Scarlett na iginagalang niya ang santa na pinapahalagahan at minamahal ng buong kaharian, at hindi niya siya sasaktan kailanman. Sa isang tingin sa mga mata ni Scarlett, alam ni Leo na seryoso siya at nagdesisyon siyang payagan siya sa kanyang hot spring tour. Nagpasalamat si Scarlett sa kanya at sinabing aalis na siya kaagad, na ikinagulat nila. Gayunpaman, may naghihintay ring sorpresa sa kanya, pagdating niya sa gate ng kanyang mansyon. Nakita niya si Julius na naghihintay sa kanya na may karwahe. Medyo inis si Scarlett dito, pero wala siyang paraan para paalisin si Julius sa kanya. Sumakay sila sa karwahe at nagsimulang tumawa si Julius nang marinig niyang akala ni Leo na susuntukin niya ang santo. Inis si Scarlett dito at sinabing baka dapat sinabi na lang niya sa kanya na sinasamahan niya ang prinsipe ng korona sa isang inspeksyon ng ruta ng paglalakbay dangal sa banal na lupain. Gayunpaman, nararamdaman ni Julius na dapat nila itong itago ng mas matagal dahil mas nakakatawa ang magiging reaksyon ni Leo. Si Julius ay nagpatuloy sa isang seryosong talakayan tungkol sa mga nangyari pagkatapos ng pagkamatay ni Godwin. Sinasabi niya kung paano naghinala ang mga kalapit na bansa simula nang mangyari ang insidente. Kahit sa loob ng kanilang kaharian, hindi pa rin matatag ang mga bagay-bagay matapos nilang alisin ang lahat ng mga tiwaling maharlika. Sinasabi ni Julius kay Scarlett na maaaring may mga especially iya sa kanila, kaya hindi sila pwedeng magtiwala ng lubos sa kahit sino. Bigla niyang hinawakan ang mukha nito, sinasabing hindi nila dapat sabihin kay Leo ang tungkol sa lahat ng bagay alinman, at labis itong ikinabagabag ni Scarlett. Gayunpaman, biglang ibinaling ni Julius ang kanyang mukha patungo sa bintana, sinasabi sa kanyang narating na nila ang kanilang destinasyon. Nakikita nila ang malalaking pader na nakapalibot sa lungsod kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng parehong pangunahing relihiyon. Sabi ni Scarlett, medyo sobra naman yata ito at sumang-ayon si Julius.
Nagkwento siya kung paano sinabi ng Papa ng Pamilyanismo na kailangan ng pader upang protektahan ang banal na lungsod mula sa dumi ng labas. Ngunit sigurado siyang gusto lang itago ng Papa ang katiwaliang nangyayari sa likod ng mga pader. Narinig lang ni Scarlett ang pangalan ni Papa Sargon na namumuno sa relihiyong Pamilyanismo. Sinabi ni Julius sa kanyang ang mga taong, "Kilala ko na siya mula pa noong una, noong isa pa lamang siyang negosyante, tawagin mo siyang tusong umaakyat sa lipunan." Nagniningning ang mga mata ni Scarlett nang marinig ito, at napagtanto ng prinsipe na gusto na niyang bugbugin si Sargon. Biglang huminto ang kanilang karwahe, at nang tanungin ni Julius ang kutsero kung anong nangyayari, sinabi nito na ang tarangkahan ng lungsod ay sarado nang papalapit na siya rito. Tinanong ng kutsero ang isang gwardya kung bakit sarado ang tarangkahan, at sumagot ito na nag-utos si Papa Sargon na walang sino man ang maaaring pumasok sa lungsod nang walang pahintulot mula sa mismong emperador. Inis na inis si Julius dito dahil alam niyang ginagawa ito ni Sargon para pigilan ang banal na paglalakbay ng mga naniniwala sa Dianismo. Lumabas siya at sinabi na ang emperador ay kasalukuyang nakikipagpulong sa mga pinuno ng ibang bansa, at dapat alam na ito ni Sargon. Sabi ni Julius, kung si Sargon ay nagpasa ng utos na ganito kahit alam niyang wala pa man ang emperador sa bansa, malamang ginagawa niya ito dahil sa pagiging makulit na parang bata. Bagamat walang masabi ang gwardiya sa prinsipe, isang pangit at matabang lalaki ang dumating doon at galit na galit siya dahil sinusubukan ng prinsipe na insultuhan ang kanilang papa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Jarmuth the Ogre, ang inkisidor ng Pamilyanismo, at sinabing walang sino man ang pwedeng manginsulto sa pinuno ng kanilang relihiyon. Agad na naisip ni Scarlett kung gaano kasarap suntukin ang matabang sakim na nagsasabi kay Julius na sa utos ng papa, may kapangyarihan siyang gawin ng lahat para pigilan ang mga erehe na gustong sumire sa Pamilyanismo. Ipinapahayag niya na itataboy niya ang lahat ng erehe mula sa banal na lungsod, kahit pa ang mismong prinsipe ng korona, dahil mayroon siyang pag-aproba ni Diyos sa pamuna. Tanong ni Julius kung ang papa ba ang nagtatag ng mga inquisitor para gawin ito at sumang-ayon si Jarmuth. Hindi niya alam na may hawak na isang mahiwagang aparato ang prinsipe para i-record ang kanyang pahayag. Kapag sapat na ang nakuha niyang katibayan na lumalampas na sa kanyang kapangyarihan ang mataba, binigyan niya si Scarlett ng pahintulot na gawin ang gusto niya. Agad niyang isinuot ang kanyang mga guwantes at nagtungo sa pinto habang kinukutsa siya ni Jarmuth. Nagsasabi na walang sino man ang makagagasgas man lang sa banal na pinto. Gayunpaman, isang suntok lang mula kay Scarlett ay sapat na para wasakin ang pinto. Lahat ay natigilan sa nakita at tinawag ni Jarmuth si Scarlett na isang halimaw. Gayunpaman, natanto niya agad kung sino siya at nang bigkasin niya ang kanyang pangalan, nagpanik ang mga sundalo. Alam nilang sila ay lubos na matatalo ng madugong ginang ng biddings at agad silang nagsitakas. Si Jarmuth naman ay desididong parusahan si Scarlett sa paghuli kay Godwin. Iwinasiwas niya ang kanyang mabigat na mace para atakihin siya, at si Scarlett ay basta na lamang humiram ng sibat mula sa isang sundalong hindi nakatakbo sa oras. Sinabi ni Jarmuth sa kanya na ang isang maliit na sibat na ganoon. Hindi niya kayang harangin ang kanyang mabigat na mace, pero lumalabas na lahat ay posible kay Scarlett. Hinarang niya ang atake ni Jarmuth at tinamaan pabalik ang mace nito, tumama sa kanyang tiyan. Akala niya sapat na ito para pabagsakin ang mataba, pero nakakagulat, wala siyang natamong kahit anong pinsala dahil ang makapal na taba ay ikinalat ang lahat ng impact mula sa mace. Biro mo, ang tunay na dahilan kung bakit okay pa rin siya ay isang mahiwagang pendant na nagpapagaling agad ng kanyang mga sugat. Hindi na masyadong nagulat si Scarlett na makita ang isa pang mahiwagang pendant sa kanyang mga kaaway, at habang ipinapahayag ni Jarmuth na walang makakapanakit sa kanya hanggat nasa kanya ang regalo ng Diyosa sa kanya. Ngunit sumugod si Scarlett sa kanya at ipinadala siya sa kalawakan ng mas mabilis pa sa rocket ni Elon Musk. Natuwa siya sa kanyang ginawa at noong mismong sandali na yon, may dumating na ilang tao mula sa simbahan ng Dianismo. Sila ay pinamumunuan ng isang paladin na nagngangalang Pargatas, na natuwa nang makita si Scarlett. Humingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagpunta para salubungin siya at si Julius kanina dahil abala ang kanyang mga kabalyero sa paghawak ng mga kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng lungsod na sinimulan ng mga tagasunod ni Pamea. Iniisip ni Scarlett na siguro'y natatakot sila sa pinagsamang lakas ng mga tagasunod ni Diana habang papalapit ang panahon ng banal na paglalakbay,
Ngunit iniisip ni Julius na maaaring mayroon silang ibang motibo. Sa sandaling yun, dumating ang isa pang banal na kabalyero at inis na inis si Pargares dahil nawawala ito habang abala ang ibang kabalyero sa pagpigil sa kaguluhan. Hindi siya pinansin ng kabalyero at dumiretso kay Scarlett, sinasabing nakakita na siya ng 10 laban sa 10 masasamang tao sa kanya pero ngayon lang daw siya nakakita ng 11. Pumagitna si Julius sa kanila at casual na nagtanong ang kabalyero kung siya ang prinsipe. Nagalit si Pargares sa bastos na pag-uugali nito, at hinabol niya ang kabalyero hanggang sa mapilitan niya itong sumuko. Pagkatapos, nagpakilala ang kabalyero bilang si Diaz, ang pinuno ng mga kabalyero ng banal na orden. Magalang siyang binati ni Julius pero si Scarlett ay hindi. Sabihin mo na nahihirapan na siyang harapin ng isang taong malaya ang espiritu gaya ni Dio. Binabati siya nito at agad nitong hinawakan ang kamay niya, sinasabi na maging kasintahan niya dahil baliw na baliw siya sa kanya. Nagulat ang lahat sa nakikita nilang pagiging walang kahihiyan ni Dio, pero nakakagulat na kinakausap siya ni Scarlett ng maayos. Tinatanong siya nito kung problema ba sa kanya ang pagkakaiba ng estado sa buhay at sumasagot siya na bilang anak ng isang mataas na ranggong maharlika, tungkulin niyang magpakasal sa isang taong may angkop na katayuan sa lipunan. Sinimulan ni Dio na sabihin sa kanya na isa siyang half-elf at ang kanyang ama ay isa palang elven noble. Sinabi ni Scarlett sa kanya na nakakatawa siyang tao, pero hindi talaga niya gusto na hawakan nito ang kamay niya nang walang pahintulot niya. Napansin din ito ni Dio at binitiwan ang kamay niya at sa sandaling yun, inagaw ni Julius ang kamay ni Scarlett mula sa kanya. Sinabi niya sa kabalyero na magpakita ng respeto sa kanyang kasama at akala ni Dio na magkasintahan sila. Gayunpaman, hindi siya handang magpatalo at sinabi kay Julius na hindi niya gusto ang inuutusan. Nagalit ang ibang mga kabalyero sa kanya at kinaladkad siya palayo pagkatapos ng kaunting pagpapaliwanag. Humingi ng paumanhin si Pargares sa ngalan ng walang modong hanggal, na nagpapaliwanag na sumali ito sa kanilang orden ng mga kabalyero mga 1 taon na ang nakalipas, ngunit umangat sa mga ranggo. Dahil sa kanyang talento, nararamdaman din ni Scarlett na talagang mahusay si Dio at tila napansin niya na sasaktan niya ito dahil sa paghawak sa kanyang kamay. Dahil dito, tinanong niya si Julius kung gaano katagal niya balak hawakan ang kamay niya at agad naman itong bumitiw habang humihingi ng paumanhin. Sumagot si Scarlett na ayos lang, ngunit pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang pinag-uusapan nila ni Dio at nagmamadaling umalis si Julius, na sinasabing kailangan nilang makita agad ang santong babae. Di nagtagal, nakarating sila sa katedral at binati ang santong babae. Ngunit pagkatapos ay humingi si Julius ng pribadong pag-uusap upang talakayin ang ilang mga mahahalagang bagay. Siya at si Scarlett, hintayin si Diana sa isang silid pulungan at alam na ni Julius ang mangyayari. Pagpasok pa lang ni Diana sa silid, bigla siyang yamakap kay Scarlett, sinasabing miss na miss niya ito. Inilayo siya ni Julius, sinasabing batiin muna ang prinsipe, pero nagmaktul si Diana, sinasabing alisin ito ang maruming kamay sa kanya. Nagbanta si Julius na baka tawagin niya ang isang opisyal ng simbahan para sumama sa kanila sa pulong at kinabahan si Diana dahil ayaw niyang masayang ang mahalagang oras na maaari niyang makasama si Scarlett. Sa anumang paraan, binitawan siya ni Julius at niyakap muli ni Diana si Scarlett, na nagsabing dapat silang magsimula na agad. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa banal na paglalakbay na nagsimula 300 taon na ang nakalipas. Nang palayain ng haring demonyo ang kanyang hukbo sa kanilang kaharian. Hindi nila nagawang ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit dumating noon ang isang batang babae na may kapangyarihan ng pagtataboy ng demonyo sa larangan ng digmaan at mabilis na natalo ang mga demonyo. Ang batang babae na nagngangalang Diana ay nagtayo noon ng isang harang upang pigilan ang mga halimaw sa pag-atake sa kaharian gamit ang mga hiyas ng paglilinis. Gayunpaman, siya ay namatay kalaunan at ang mga hiyas ay nagsimulang mawala ng kanilang kapangyarihan, nakakagulat. Isa pang batang babae na nagngangalang Diana ang lumitaw na parang bula sa loob ng ilang taon at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang linisin ang mga hiyas at muling buuin ang harang. Nagpasya ang hari na parangalan sila at nagtayo ng isang simbahan sa kanilang pangalan, at sa lalong madaling panahon, sinimulan ng mga tao na sambahin ang mga batang babae bilang santo. Hestiana. Pagkatapos noon, sa tuwing humihina ang harang, isang bagong Santa Hestiana ang nagigising sa kanyang kapangyarihan para ibalik ito. Kaya narating nila ang kasalukuyang Diana, na gustong-gustong palayawin ni Scarlett at Julius,
pero hindi talaga gusto ang paraan ng kanyang pag-uugali na parang bata sa lahat ng oras. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang maging mas maingat tungkol sa banal na paglalakbay na ito dahil maaaring gumawa ng problema ang mga tagasunod ni Pamina para sa kanila. Hindi gusto ni Diana ang ideya ng parada ng paglalakbay dahil kailangan niyang tumayo buong araw, ngunit sinabi ni Julius na kailangan niyang tiisin ito. Sabi niya na kailangan nilang ipakita sa lahat na malakas ang Santa Hest, at pananatilihin din ito ang pagiging maayos ng simbahan ng Inismo. Pagkatapos, sinabi niya na nawala na ang kapangyarihan ni Diana, kaya dapat man lang daw ay gawin niya ito, pero pinigilan siya ni Scarlett dahil nasasaktan niya ang damdamin ng babae. Nagpakunwari namang ngumiti si Diana at sinabing ayos lang dahil nagsasabi naman ng totoo si Julius. Sinabi niya na maghahanda siya para sa paglalakbay at umalis ng kwarto pagkatapos kumpirmahin na matutulog si Scarlett doon. Pagkaalis niya, sinabi ni Scarlett kay Julius na dapat mas naging maingat siya sa pananalita niya kanina, at inamin naman niya na dapat mas magaling pa siya. Iniisip ni Scarlett na hindi lang talaga alam ni Julius kung paano pakitunguhan ang puso ng isang babae, pero nararamdaman din niya na nahaharap din siya sa pressure. Upang maging matagumpay ang banal na paglalakbay. Nang gabing yun, natulog si Scarlett kasama si Diana, at nagkwento tungkol sa kung paano niya napag-alitan ang maraming mayayabang kamakailan. Gusto ni Diana na maging malakas at independyenteng babae tulad niya paglaki niya at tinanong ni Scarlett kung hindi siya interesado sa mga lalaki. Sagot ni Diana na nakakadiri at walang modo ang mga lalaki, at kahit gwapo si Julius, isa siyang masamang tao na palagi siyang inaasar. Sang-ayon si Scarlett dahil inaasar din siya ni Julius at mas lalong nagalit si Diana sa kanya. Maya-maya, kumatok ang isang katulong sa pinto at sinabi kay Diana na oras na para matulog. Nagpasya si Scarlett na umalis na, ngunit bago siya umalis, mayroon si Diana. Isang pabor para sa kanya. Sabi niya na ang pangalang Diana ay talagang karaniwan dahil gusto ng lahat na ang anak nila ay maging isang manggagamot, saintess. Gusto niyang matawag sa ibang pangalan kaya tinatawag siya ng kanyang ama na Sonia sa pribado, at hinihiling niya kay Scarlett na tawagin din siya sa pangalang yun. Pumayag si Scarlett at tinawag siyang Sonia bago umalis, iniisip ang panahon noong nakita niya si Diana na sira na ang loob, matapos niyang malaman na hindi na niya magagamit ang kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, may parada na ginanap para ipagdiwang ang simula ng paglalakbay. Nakita nina Julius at Scarlett si Diana na ginagawa ang kanyang mga tungkulin mula sa malayo. Maayos ang lahat, nang biglang, malalakas na putok ng kanyan ang nagsimulang yumanig sa lugar. Ang publiko ay nagpapanik at nagsisimulang magtakbuhan kung saan-saan, naglalagay ng presyon kay Diana at sa kanyang mga banal na kabalyero. Agad na lumabas si Scarlett sa karawahe at ginamit ang kanyang matalas na pandama upang malaman na ang tunog ng putok ng kanyan ay nagmumula sa simbahan ng Pomona. Agad niyang ginamit ang kapangyarihan ni Kronos upang magmadali patungo sa simbahan at si Julius ay sumunod na lamang sa kanya na nag-aalala sa kanyang mga ginagawa. Narating ni Scarlett ang simbahan at nakita niya ang isang magandang tingnan na halberd sa isang estatwa ng Diyos sa Pomona. Nagustuhan niya ito, kaya lumapag siya sa mismong tuktok ng estatwa, sinira ito at kinuha ang halberd para bugbugin ang mga mayayabang sa simbahan ng Pomona. Nag-focus siya ng bahagya at natagpuan ang pinagmulan ng malalakas na pagsabog sa isang gusali sa likod ng pangunahing simbahan. Ginagamit niya ang kapangyarihan ni Kronos para pabilisin ang kanyang paghagis at ibinabato ang halberd ng mataas sa hangin, upang bumagsak ito tulad ng isang bulalakaw sa gusali. Isang malaking pagsabog ang sumire sa gusali bilang resulta at sinimulan ni Scarlett na ihagis-hagis ang ulo ng rebulto ni Pomona, habang nagpasya siyang tingnan ng mas malapit ang sitwasyon. Sa loob ng gusali, ilang mataas na opisyal ng simbahan ang sinusubukang makaalis sa mga guho. Nagtataka sila kung sino ang naghagis ng sibat sa kanila na sabay-sabay na nagpasiklab sa lahat ng kanilang pulbera at sumire sa kanilang gusali. Sa sandaling yun, dumating si Scarlett doon at ipinahayag na siya ang naghagis ng sibat. Hindi man lang pinansin ng mga pari, siya nang seryoso sa una at tumalikod para bumalik sa kanilang trabaho. Samantala, napagtanto ni Scarlett na sa kabila ng pagsabog na sumire sa gusali, walang nasaktan sa mga pari at isa lang ang ibig sabihin nito. Ngunit, bago pa niya makumpirma ang kanyang teorya, nakilala siya ng isa sa mga pari. Nagpanik ang lahat, ngunit agad silang bumalik sa kanilang kumpiyansa, iniisip na magkakasama,
kaya nilang talunin kahit si Scarlet. Ipinahayag nila na misyon nilang alisin ang kasamaan sa mundo at si Scarlet ang nasa tuktok ng kanilang listahan. Sinabi nila sa kanya na ang magpapasya sa kanya ay ang Inquisitor na nagngangalang Ketarl ang matalino. At isang pangit na kalbong matandang lalaki ang lumabas na nagkukunwaring siya ang bida. Sinabi niya kay Scarlet na parurusahan siya sa pagtatapo ng basura sa banal na simbahan, ngunit napansin niya ang ulo ng kanilang estatwa ng Diyosa sa kamay ni Scarlet. Nabasag ang kanyang salamin nang marealisa niya ang ginawa ni Scarlet at para parusahan siya. Ipinatawag niya ang siyam na baseball bat na may pako, ngunit bago pa man niya mailabas ang lahat ng bat, pinatulog siya ni Scarlet sa pamamagitan ng paghagis ng ulo ng estatwa sa kanyang mukha. Pagkatapos ay lumapit siya kay Ketarl at inagaw ang kanyang magic na kwintas, habang tinatanong siya nito kung bakit niya sinusubukang pigilan sila sa pagkamit ng kanilang dakilang misyon na pigilan ang pilgrimage ni Saint Estiana. Nagsimulang umiyak ang lahat ng pari dahil sinira ni Scarlet ang ilang linggo nilang paghihirap, at nagpasalamat lang siya kay Ketarl sa kanyang pag-amin bago siya patumbahin. Ipinahayag ng iba pang mga pari na gag-antay sila sa pamamagitan ng pagtalo sa kanya, at isa sa kanila ang sumugod kay Scarlet na may kutsilyo. Agad niya itong sinuntok papunta sa tambak ng mga guho at nagpasya ang iba pang mga pari na sabay-sabay siyang sugurin. Gayunpaman, natuwa si Scarlet dahil ngayon may pagkakataon na siyang saktan sila ng husto nang hindi nakakaramdam ng kahit kaunting pagkakasala tungkol dito. Hindi nagtagal pagkatapos niyon, dumating ang mga gwardya ng lungsod doon para tingnan kung ano ang nangyayari, ngunit nang sila ay handa ng sugurin ng gusali, lumabas si Scarlet, sinasabi sa kanila na inayos na niya ang lahat ng terorista sa loob kaya ligtas na nila itong maaresto. Pagkatapos, bumalik siya sa plaza ng lungsod, kung saan ginagamot ng mga tagapagpagaling ng kaharian ang mga nasugatan sa utos ni Prinsipe Julius. Nagpapasalamat si Scarlet sa ginawa nito at nakita niya si Diana na masayang kumakaway sa kanya. Bigla, nasira ang kanyang karwahe, at nagsimula siyang mahulog sa lupa. Nag-alala si Scarlet at tinangkang sugurin siya, ngunit may ibang mas mabilis pa sa kanya. Ang nakasagip kay Diana ay si Leo pala na kara-rating lang sa lungsod, at naakit si Diana sa pagkakita sa kanyang matitindi at mapag-alagang mga mata. Kinabukasan, nag-report si Sigurd kay Julius na ang kaguluhan sa lungsod ay naasikaso ng mahinahon at ang peregrinasyon ay lumisa na sa pader ng lungsod. Naniniwala si Sigurd na hindi kayang saktan ng mga tagasunod ni Pomona ang peregrinasyon ngayon, ngunit hindi tiyak si Julius. Ipinaliwanag niya na tanging matataas na miyembro ng Dianismo ang nakakaalam na siya at si Scarlet ay pupunta sa lungsod upang tiyakin na maayos ang peregrinasyon, ngunit may nakaambang bitag ang mga taga-Pomona para sa kanila. Agad na napagtanto ni Sigurd na pinaghihinalaan ni Julius na may especially iya sa kanila. Kinumpirma ni Julius ang kanyang mga pagdududa at binigyan siya ng misyon na lihim na pasukin ang simbahan ni Pomona at alamin kung ano ang kanilang balak bago pa makagawa ng mas malaking pinsala sa kanila ang especially iya. Sa kabilang banda, si Scarlet ay naglalakbay kasama ang peregrinasyon at kasama rin niya si Leo. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ni Scarlet sa banal na lungsod imbes na magtungo sa kanyang hot spring tour. Sagot ni Scarlet na nagtutor siya, ngunit narinig niya ang tungkol sa mga hindi makatarungang ginagawa ng mga pamiyan sa mga tagasunod ni Street, Estiana, kaya nagpasya siyang tulungan sila dahil malapit lang siya. Hindi naniniwala si Leo kahit isang salita sa kanyang kwento, ngunit alam niyang walang saysay na pag-usapan pa ito ngayon. Sa halip, pinag-usapan niya ang mga testimonya mula sa mga paring binugbog at iginapos sa simbahan. Sabi nila na isang babaeng demonyo na kulay pilak ang buhok ang halos pumatay sa kanila at ayaw na nilang harapin siya muli. Bagamat hindi mapigilan ni Julius ang pagtawa nang marinig yun, napahiya si Leo dahil iisa lang ang ibig sabihin yun. Gayunpaman, nagkukunwari si Scarlet na walang alam, na sinasabing hindi niya alam na talagang may mga demonyo. Sinusubukan niyang baguhin ang usapan sa pamamagitan ng pag-aalok kay Leo ng ilang cookies, ngunit seryoso si Leo sa kanyang pakay. Sinabi ni Scarlet na huwag siyang mag-alala dahil tinawag siya rito upang tumulong sa paglalakbay. Sinabi ni Leo na hindi na kailangan yun at sumagot si Scarlet na siya lang ang makakatulong sa paglalakbay sa gusto nila. Napagtanto ngayon ni Leo na may kinalaman ito sa kanyang basbas at hindi niya yun masabi ng hayagan dahil maaaring pinatahimik siya ng hari. Nagpasya siyang huwag munang pag-usapan ang bagay na yon, ngunit sinabi kay Scarlet na gaano man siya katapang,
may mga bagay na hindi niya kayang harapin ng mag-isa. Hinawakan niya ang mga kamay nito, sinabing humingi ng tulong bago isugal ang buhay. Nang gabing yun, habang payapang nagbabasa si Scarlett ng libro habang nagkakagulo si Joss sa harap niya, dumating ang dalawang katulong na humihingi ng tulong. Sinabi nila na kakaiba ang kinikilos ni Diana simula kahapon at naisip ni Scarlett na marahil ay natarante ito dahil nasira ang kanyang karwahe at muntik na siyang mahulog. Gayunpaman, sinabi ng mga katulong na iba ang ipinapakita ng kanyang mga kilos. Nakita ni Scarlett ang dalaga na humihikbi at gumugulong sa kanyang kama kaya nag-alala siya. Nagpasya siyang kausapin ito. Sa sandaling makita siya ni Diana, nagsisimula siyang kumilos ng mas balisa. Inilalayo niya ang kanyang mukha kay Scarlett, na tinatakpan siya ng kumot at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sumagot si Diana na sa tuwing nakikita niya ang kanyang mukha, naalala niya ang kanyang prinsipe charming at agad na naiintindihan ng lahat kung ano ang nangyayari. Tinulungan ni Scarlett si Diana na kumalma at saka nagtanong kung talaga bang nahulog siya sa pag-ibig sa unang tingin sa kanyang kapatid na si Leo. Nahihiyang oo si Diana at bigla siyang niyakap ni Scarlett, na sinasabing maganda ang panlasa niya dahil si Leo ang pinakamahusay na lalaki sa mundo. Gusto niya silang paglapitin at para doon, nakaisip siya ng perpektong plano. Pagkalipas ng isang linggo, dumating sila sa bayan ng ang Memphis na sikat sa kanyang mga mainit na bukal. Habang nagpapahinga ang lahat sa mga mainit na bukal, sinabi ni Scarlett kay Diana na oras na para isagawa ang kanilang plano. Nahihiya si Diana dahil sa tingin niya ay masyadong biglaan, ngunit sinabi ni Scarlett sa kanya na kailangan niyang kumilos kung gusto niyang makuha ang pag-ibig ni Leo. Ang unang hakbang para dyan ay bihisan si Diana bilang isang ordinaryong dalaga para makausap niya si Leo at makipag-date. Sinabi ni Scarlett kay Diana na kung ipakita niya ang kanyang itinatagong ugali kay Leo, tiyak na magkakagusto ito sa kanya. Tuwang-tuwa ang Birheng Santo nang marinig ito at biglang binuksan ni Scarlett ang bintana dahil alam niyang kanina pa siyang sinusubaybayan ni Nanaka. Sinasabi niya sa kanya na dahil narinig na niya ang lahat, dapat bantayan niya sina Diana at Leo sa kanilang date at sumasang-ayon naman siya. Gulat si Diana na makitang nagsasalita ang tuta at nang papasukin siya ni Scarlett sa loob ng silid, pareho nila itong pinaglalambing. Ibinunyag ni Scarlett na alam niyang sinusundan siya ni Nanaka sa utos ng kanyang kapatid simula pa nang umalis siya sa kapital. Tinanong din niya si Nanaka kung nagbabad siya sa mainit na tubig para mag-relax at sumagot ito na hindi niya gusto ang mainit na tubig. Sinabi ni Scarlett na paliliguan niya ito mamaya at tumakbo si Nanaka dahil sa pagkapahiya. Bago umalis, sinabi niya na katatapos lang maligo ni Leo at dapat silang lumapit sa kanya agad bago siya natutulog. Ginagamit ni Diana ang pagkakataong ito para pumunta sa kwarto ni Leo at kinakabahang tinatanong kung gusto niyang sumama sa kanya sa isang paglilibot sa lungsod. Naalala ni Leo ang pag-uusap nila ni Scarlett kanina kung saan sinabi nito sa kanya na gusto ni Diana na umasal na parang normal na babae at maranasan ang buhay sa gabi ng lungsod ng hot spring. Hiniling nito sa kanya na huwag tanggihan ang kanyang kahilingan kung yayayain siyang maglibot sa lungsod kasama siya at iniisip yon, tinanggap ni Leo ang alok ni Diana. Nakikita ni Scarlett na nagtagumpay ang unang hakbang ng kanyang plano at nagpa siya na magpahinga at mag-enjoy rin sa buhay sa gabi ng lungsod na ito, habang nagkakasiyahan siya sa palengke. Dumating si Julius doon at sinabi ni Scarlett sa kanya na mas maaga siyang dumating kaysa sa inaasahan niya. Tinatanong niya kung ano ang ginagawa niya rito gayong siya ang pinakamaraming ginagawa sa kaharian. Sumagot si Julius na gusto niyang magkaroon ng tahimik na gabi kasama ang kanyang paboritong kalaro at sinabi ni Scarlett na wala siya rito para magsaya kundi para sa isang importanteng dahilan. Ipinahayag niya na narito siya para pagmasdan ng mga adventurer sa lugar na ito. Sinabi ni Julius sa kanya na kahit na ang ilan sa mga adventurer ay masasamang tao, malamang na hindi siya makakahanap ng karapat-dapat na masuntok niya rito. Sa mismong pagkasabi niya nito, nakita nila ang isang adventurer na sumisira ng mga paso ng isang lokal na negosyo para ilabas ang kanyang pagkadismaya dahil natalo siya sa pastahan. Hindi pa rin siya tumitigil kahit nagmamakaawa na ang mga ngalakal sa kanya na. At sinabi ni Julius kay Scarlett na nahanap na niya ang sasalpakan ngayon. Nilapitan niya muna ang mga ngalakal, binigyan ito ng pataka at binili ang lahat ng kanyang paninda, kasama na ang mga sira. Bilang kapalit, humingi siya ng pahintulot na gamitin ang mga natitirang gamit kahit paano nila gusto, at nagpasalamat naman ang mga ngalakal sa alok.
Sinabi naman ni Julius kay Scarlett na may permiso na sila ngayon, at agad na binasag ni Scarlett ang isang paso sa ulo ng isa sa mga lalaki bago bugbugin ang mga ito. Sa kabilang banda, nakaramdam ng ginaw si Leo pagpasok ni Scarlett pero nabaling ang atensyon niya nang ituro ni Diana ang isang palaro kung saan kailangan hulihin ang goldfish. Hindi siya makahuli ng kahit ano dahil clumsy siya, at ang makita siyang nakasimangot ay nagpapaalala kay Leo ng batang Scarlett. Hinawakan niya ang kamay nito at tinulungan siyang hamuli ng goldfish at tuwang-tuwa si Diana. Gayunpaman, nang tanungin siya ng tindero kung gusto niyang iuwi ang isda, tumanggi siya dahil iniisip niyang malulungkot ang isda kung ilalayo ito sa mga kaibigan nito. Sinabi ni Leo sa kanya na sobra siyang mabait at hindi alam ni Diana kung paano sisigat doon. Gayunpaman, ipinagpatuloy nila ang kanilang date at nasiyahan si Diana. Hindi nagtagal ay nakakita siya ng tindahan na nagbebenta ng tainga ng pusa at dahil may discount sa pagbili ng isang pares, pinasuot niya kay Leo. Isa rin. Pagkatapos noon, masaya siyang naglalakad sa palengke nang may dalawang lasing na galing sa kabilang direksyon. Hinayla siya ni Leo papalapit sa kanya at tinapak ang ulo niya, sinasabing huwag siyang lumayo sa kanya. Biglang napagtanto ni Diana na habang ito ay date para sa kanya, parang binabantayan lang siya ni Leo. Nagdamdam siya at sinabi sa kanya na huwag siyang ituring na bata. Nagulat si Leo dito at humingi ng tawad sa ginawa niya. Ipinaliwanag niya na nakikita niya ang isang batang Scarlett sa kanya. Ngunit sinabi ni Diana sa kanya na bawiin ang sinabi niya dahil hindi siya katulad ni Scarlett. Sinabi niya na si Scarlett ay astig at maaasahan. At sa kabilang banda, isa lamang siyang clumsy na taga-bukid. Lumuhad si Leo sa harap niya. Sinasabi sa kanya na hindi yun totoo. Dahil mahusay ang ginagawa niya bilang santes kahit bata pa siya, sinabi niya sa kanya na siya ay mahalagang bahagi ng kaharian at napilitan si Diana na sabihin sa kanya ang totoo tungkol sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Ngunit, sa sandaling iyon, may narinig siyang ingay sa malapit at naantala. At sa sumunod na sandali, dumating ang isang kabalyero para ipaalam sa kanya ang ginagawa ni Scarlett. Nagmadali si Leo para makita kung ano ang ginagawa ni Scarlett at sinabi sa kabalyero na ihatid ang santes sa kanyang silid. Sa kabilang banda, nagpapatrolya rin si Dio at ang iba pang mga kabalyero sa palengke nang may inalok na merienda ang isang mangangalakal. Kinuha ni Dio ang merienda ngunit kinuha ni Pargares ang plato, layo sa kanya dahil naka-duty sila ngayon. Nagpapatawa si Dio at sumugod sa isang sulok, nagsasabing gusto niyang tingnan ang isa pang pwesto. Ngunit ginagamit niya ang pagkakataon para basahin ang isang lihim na sulat na nakuha niya mula sa mga ngalakal. Samantala, sa kaharian ng Van Frisch, abala sa pagsasanay si Prinsipe Al nang dumating ang isang inquisitor mula sa simbahan ng Pamilya na humihingi ng tulong niya tungkol sa isang mahalagang bagay. Ilang araw ang lumipas, isang konseho ng simbahan ng Pamilya ang tinawag upang talakayin ang mga kamakailang pangyayari tungkol sa paglalakbay ni Santa Diana. Hinihingi ng mga opisyal ng simbahan ang mga sagot mula sa mga inquisitor, tinatanong kung bakit nabigo silang pigilan ang paglalakbay gayong ito ang banal na misyon na ibinigay sa kanila ng Diyos sa Pamilya. Nagsisimula ng magsigawan at magmurahan ng mga tao nang sabihin ni Papa Sargon na kalma lang dahil hindi naman kailangang magalit ng sobra tungkol dito. Sinabi niya sa kanila na nagtanim na siya ng especially iya sa mga tagasunod ni Diana at sapat na yun para pabagsakin sila. Ngunit, habang tumatawa ang mataba at pangit na lalaking yun tungkol sa kanyang masamang plano, hindi niya alam na nakapasok na si Sigurd sa simbahan ng Pamilya bilang isang kabalyero at narinig niya ang lahat. Samantala, tuloy pa rin ang peregrinasyon at ngayon, kailangan umakyat ng mga tagasunod ni Diana para maabot ang isa sa mga kristal ng paglilinis. Naubusan ng lakas si Diana sa kalagitnaan at nagsimulang magmura sa kung sino mang nag-isip na ito ay magandang ideya na ilagay ang kristal ng paglilinis sa tuktok ng burol. Hinihikayat siya ni Scarlett na magpatuloy, pero hindi gaanong epektibo ang kanyang mga salita kumpara kay Leo, na hinawakan ang kamay ni Diana at tinanong kung gusto nilang magpahinga, kung masyado na ba para sa kanya. Namula si Diana nang marinig ito at sa kanyang kasiglahan, sinabi niya sa kanya na kaya niyang akyatin ng burol buong araw nang walang tigil. Ang mga kabalyero ng banal na orden ay nasa likod niya at sinimulan ni Pargares na pag-alitan sila sa pagiging mabagal gayong sila dapat ang nagpoprotekta sa santes. Sinabi ni Scarlett kay Pargares na huwag masyadong maghigpit sa mga kabalyero dahil alam niyang hindi madaling umakyat sa burol na nakasuot ng buong baluti habang nagbabantay sa
Sabay-sabay, tinatawag niya silang lahat na mga bayani at sinasabi na siguradong gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang iligtas ang santa kapag dumating ang panahon. Humanga ang mga kabalyero sa kanyang ginawa at nagsimula nila siyang tawaging isang diyosa habang nagkakaroon sila ng dagdag na lakas at nagsimulang sumulong ng buong bilis. Gayunpaman, pagkaalis nila, dumating si Julius doon para tuksuhin si Scarlett tungkol sa pagpapanggap na isang inosenteng dalaga. Sabi niya na baka isa siyang kontrabida base sa kung gaano kadali niya silang manipulahin at tinanggap ni Scarlett Loki yun bilang isang papuri. Habang nagsisimula silang sumulong, sinabi niya kay Julius na kung iniisip niya na mananatili siyang isang dalagang may busilak na puso, nagkakamali siya. Gayunpaman, sabi niya na walang makapaniwala na ang baliw na aso. Noblisa na nagkaroon ng dalisay na puso. Hindi nagagalit si Scarlett na gamitin niya ang palayaw at bilang ganti, tinatawag niya itong kanyang kamahalan, na siyang palayaw na ginagamit ng lahat ng uhaw sa atensyon na babae sa mga piging ng mga noble. Nagulat si Julius nang malaman na sinabi ni Leo kay Scarlett ang nakakahiyang palayaw na yun at dumating si Deus. Sinabi niya kay Scarlett na mukha siyang komportable at masaya kapag kausap niya ang prinsipe. Hindi niya ito sineryoso at sinabing mas malakas siya kaysa sa inaakala niya, na ikinatuwa ni Deus. Ipinagmamayabang niya kung paano ang mga kagubatan at bundok ay parang bakuran niya dahil isa siyang half-elf at sinabi ni Scarlett na medyo humanga sa kanya. Nagmaktul si Deus dito at nagtanong kung paano pa niya ito mapapahanga at sakto naman, isang langaw ang nagsimulang bumwisit sa kanya. Napagtanto ni Julius kung ano ang mangyayari sa malapit na hinaharap, kaya lumapit siya kay Leo at sinabing mauna na itong tatlo. Samantala, patuloy pa ring hinihingi ni Deus kay Scarlett ang pagkakataong ipakita ang kanyang pagpapa-impress, pero ang buong atensyon niya ay nasa nakakainis na langaw. Habang lumalapit ang langaw kay Deus, bigla siyang lumingon para atakihin ito, at umatras ang malandiing kabalyero. Hindi niya maintindihan ang nangyayari habang itinuturo ni Scarlett ang kanyang palad sa langaw at gumamit ng malakas na salamangka ng hangin para paliparin ito, kasama ang langaw na kasinlaki ng tao. Nalalo pang ang nakakainis sa kanya. Di nagtagal pagkatapos noon, narating ng grupo ang tuktok ng burol kung saan nakalagay ang kristal na harang. Gulat si Leo nang makita kung gaano na ito kadilim sa loob ng isang taon matapos sipsipin ang lahat ng korupsyon. Nang mapansin niyang papunta si Scarlett sa Tolda, pinigilan niya ito dahil pupunta ito sa Tolda kung saan dapat nagpapalit ng damit ang Santes at sumagot si Scarlett na sa tamang Tolda siya pupunta dahil isa rin siyang Santes. Nanlaki ang mata ni Leo nang marinig ito at nang tawagin si Scarlett na santo ng isang lingkod, lalo siyang nagulat. Pinigilan niya ang kanyang kapatid at humingi ng paliwanag, ngunit hinintay muna nitong tumigil sa pagtawa si Julius at magbigay ng pahintulot na ibunyag ang isang pambansang lihim. Kapag nakuha niya ang pahintulot, sinabi ni Scarlett kay Leo na mayroong dalawang santa sa relihiyon ng Dianismo, bagamat isa lamang ang alam ng mundo. Ipinapaliwanag niya na simula pa noong ikatlong Santa Diana, mayroon ng dalawang santa na nagtutulungan upang linisin ang mga kristal. Nililinis ng isang santa ang kristal habang pinatatag naman ng isa pa ang harang, ngunit dahil wala ng kapangyarihan si Diana para gawin yun ngayon, napunta kay Scarlett ang responsibilidad. Nagpalit siya ng damit ng isang santa at lumapit sa kristal na panlinis upang gamitin dito ang kapangyarihan ni Coronoa. Ibinalik niya ang oras at binura ang mga dumi na sinipsip ng kristal. Na nagpabilib sa lahat. Sinabi ni Julius kay Leo na ang kapangyarihang bumalik sa nakaraan ang pinakamahalagang regalo na maaaring makuha mula kay Coronoa, at gustong protektahan ng pamilya ng hari si Scarlett mula sa anumang panganib. Iyon ang dahilan kung bakit itinago nila ang kanyang mga kapangyarihan sa mundo. Naunawaan na ni Leo kung bakit interesado ang pamilya ng hari sa kanyang kapatid na babae, at naniniwala siya na iyon din ang dahilan kung bakit palaging sama-sama si Julius sa kanya. Pagkatapos ng paglilinis, papunta na si Scarlett sa tent na pamalit nang dumating si Diana para sabihin sa kanya kung gaano siya kahanga-hanga. Napansin ni Scarlett na may kakaiba sa kanya, at sinabi ni Diana na nakukonsensya siya dahil hindi niya nagawang kahit ano. Mahina kong niyayakap ni Scarlett siya, nangangako na gagawin niya ang lahat para maibalik ang kapangyarihan nito, pero hindi nila napapansin na binabantayan sila ni Dio. Nang gabing yun, nakatanggap si Julius ng ulat mula kay Sigurd tungkol sa especially iyang itinanim ni Papa Sargon.
Kinabukasan, iniisip pa rin ni Julius yun habang papunta sila sa susunod nilang destinasyon, isang bayan sa malayo sa hilaga. Balot na balot si Scarlett mula ulo hanggang paa dahil hindi niya matiis ang malamig na panahon, at nang tanungin siya ni Julius kung bakit, sumagot siya na hindi niya maramdaman ang sarap ng pagsuntok kapag manhid ang mga kamay niya dahil sa lamig. Pinakiusapan niya itong maghintay ng kaunti hanggang makarating sila sa syudad, dahil talagang isang mainit na pagtanggap ang naghihintay sa kanila doon. Ngunit laking gulat nila, walang tao sa mga kalsada, at isinasara ng mga tao ang kanilang mga bintana pagkakita pa lang sa prosesyon. Tinanong ni Scarlett si Julius kung ito ba ang mainit na pagtanggap na sinasabi niya, at wala ring ideya si Julius tungkol sa sitwasyon. Dumating naman doon ang mayor ng lungsod at tinanong siya ni Julius kung ano ang nangyayari. Sinabi ng mayor kay Julius na may isang mangkukulam sa grupo niya na niloko ang lahat para isiping isa siyang santo. Itinuro niya si Diana habang sinasabi yun, at handa na ang mga kabalyero na kitlin ang buhay ng Halfling sa mismong sandaling yun. Ngunit, mas lalo pang iginiit ng mayor na ang banal na prosesyon ay isang dahilan lamang para kay Diana na mangikil ng pera mula sa mga bayang dinaraanan niya. Tumanggi siyang magbigay sa kanya ng kahit ano at pinakalma ni Pelgares ang sarili upang ipaliwanag na humihingi lamang sila ng maliit na donasyon para maipagpatuloy ang paglalakbay panata. Sumali rin si Leo sa usapan, sinasabi sa mayor na ang halagang idinodonasyon sa paglalakbay panata ay galing sa pera ng buwis, at pag-aari ito ng bansa. Sinabi niya sa Halfling na kung susubukan niyang pigilan ang pagpapatuloy ng paglalakbay panata, kapahamakan ang sasapitin ng bansa tulad ng nangyari noon. Tinuya siya ng mayor at sinabing wala siyang pakialam sa sinasabi ng kasaysayan dahil ligtas ang kanyang bayan mula sa lahat, dahil nakamit na nila ang proteksyon ng isang tunay na santo. Agad niyang ipinakilala ang kanilang bagong santo na walang iba kundi si Terran. Binati ni Terran si Scarlett, sinasabing matagal na rin silang hindi nagkita, at sinabi naman ni Scarlett na noong huli silang nagkita, binali niya ang pangit niyang ilong. Nagalit ang katulong ni Terran dito at sinabi kay Scarlett na magbabayad siya sa pambabastos sa kanya. Hindi man lang niya kilala kung sino ang pay-asong yun at ipinaalam ni Julius sa kanya na anak siya ni Papa Sargon, pero madaling makalimutan ang mukha niya kaya hindi kasalanan ni Scarlett. Sinabi niya sa kanya na kasama ang pay-asong ito sa mga taong binugbog niya sa party ni Kyle, at handa si Scarlett na ulitin ito. Ulit, naiinip si Terran nang marinig ito at isinaboy niya ang isang pulbos na nakakahipnotismo sa harap niya, ginagawang sunod sa Sun sa kanya ang lahat ng kanyang mga bantay. Handa silang gawin ang kahit ano para sa kanya, at napansin ito ni Julius nang maabot siya ng pulbos. Sinabi niya sa lahat na huwag lang hingahin ang pulbos na yun kung gusto nilang manatiling malinaw ang kanilang isip. Tinanong ni Scarlett si Terran kung ganito rin ba niya kontrolado si Kyle at kinumpirma niya ito. Sinabi ni Scarlett na akala niya noon na hindi naman ganoon katanga si Kyle para makipaghiwalay sa kanya sa publiko, ngunit ipinapaliwanag ng kapangyarihan ni Terran ang lahat. Iniisip ng ilusyonado na isip ni Terran na mahal pa rin ni Scarlett si Kyle kahit nakipaghiwalay na siya rito at nagsimula siyang tumawa sa kanya, na sinasabi. Hindi man lang naiinis si Scarlett dito at tinanong lang niya si Terran kung gumagana ang kapangyarihan niya sa mga babae. Sagot ni Terran na magiging bakla kung mahihikayat ng kapangyarihan niya ang mga babae, at yun lang ang gustong malaman ni Scarlett. Ipinapakita niya ang kanyang mga kamao at naghahanda para bugbugin si Terran, na natakot at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Scarlett agad-agad. Nagmadali si Julius at iba pa para ipagtanggol siya at samantala, sinimula ni Scarlett na bumigkas ng isang spell para paalang bisa ang pulbos na naghihipnotismo. Gayunpaman, ginamit ng anak ng Papa ang isang spell para patahimikin siya at paalang bisa ang kanyang spell, bago inutusan ng ilang mga mago na pigilan si Scarlett. Gumamit sila ng spell para atali siya gamit ang mga cade ng bakal at sinabi ng payaso na pagkatapos siyang bugbugin noong nakaraan, naghanda siya. Sa kasamaang palad para sa kanya, alam ni Scarlett ang kahinaan niya bago pa man siya, kaya handa siya sa sitwasyong ito. Biglang naputol ang mga tanikala dahil ang kanyang hakaw ay isang proteksyong gamit ng mahika. Sumugod siya pasulong, pinatulog ang payaso sa isang suntok at pinabagsak ang mga manggagaway kasama niya. Sinalakay siya ng iba pang mga gwardya, ngunit hindi sila katapat ng likas na lakas at bilis ni Scarlett. Madali niya silang pinabagsak at tumungo kay Terran, na humiling sa kanyang bodyguard na protektahan siya.
Sinabi sa kanya ng dominanteng babae na mag-relax habang inilalabas niya ang kanyang letigo at sinimulan itong iwagayway habang nagpakilala bilang isang miyembro ng Inquisition. Madaling naiwasan ni Scarlett ang lahat ng kanyang atake at pagkatapos ay pinabagsak siya sa pamamagitan ng isang sipa, kaya't natakot si Terran at bumagsak sa lupa. Umakyat si Scarlett sa ibabaw niya, sinasabi na dapat ay lubusan na niyang sinira ang kanyang mukha noong huli silang nagkita. Handa na siyang tapusin ang hindi niya nagawa noon, ngunit hinarang ng isang harang ang kanyang suntok. Nagulat si Scarlett na makita ang harang na katulad ng nagagawa ni Diana bago nawala ang kanyang mga kapangyarihan, habang iniisip niya kung ano ang nangyayari dito. Narinig niya ang sigaw ni Diana at nakita si Dio na hinahawakan siya bilang bihag. Tinanong siya ni Palgara kung ano ba ang ginagawa niya at sumagot si Dio na gustong umiwas sa bagay na ito, pero hindi niya hahayaang mapahamak si Terran. Itinutok niya ang kanyang kutsilyo kay Diana, at ipinahayag na isa pala siyang especially iyan ng simbahan ng Palmea, at bukod pa roon, isa siya sa kanilang mga Inquisidor. Sinimulan siyang tawaging traidor ng lahat, pero hindi nababahala si Dio. Nag-alok siya na magpalitan ng bihag para matapos ang usapan ng mapayapa at sumagot si Palgara na hindi sila nakikipagpalitan sa mga terorista. Gayunpaman, nang ailapit ni Dio ang kanyang talam sa leeg ni Diana, natarante si Leo at pumayag sa palitan. Agad na lumayo si Scarlett kay Terran at Dio, pinakawalan si Diana, at sinabi na sila. Lahat ay panalo sa sitwasyong ito. Agad na sumugod si Leo para yakapin si Diana, sinasabi sa kanya na ligtas na siya. Kapag ligtas na siya, kinutya ni Terran si Scarlett dahil sa hindi siya tinamaan sa pagkakataong ito at pagkatapos ay nagpatawag ng bagyo para maglaho mula sa lugar kasama si Dio. Naubusan ng lakas si Scarlett pagkaalis ng kanyang kalaban at napaluhod siya. Sumugod si Julius sa kanyang tabi at bumagsak si Scarlett sa kanyang mga bisig pagkatapos gumamit ng sobrang lakas. Hiniling niya sa kanya na magpahinga ng mabuti dahil siya na ang bahala, pero hiniling niya na ipaubaya sa kanya ang huling atake. Sa kanyang mga panaginip, nakita ni Scarlett ang kanyang sarili na naglalakad sa mga ulap. Nagtataka siya kung nasaan siya nang tawagin siya ni Cronoa, ang Diyos ng panahon. Yumuko si Scarlett para magpasalamat sa pagpapala niya sa kanya at nagulat siya dahil nakita lang niya itong nakikipag-away sa mga tao tuwing titingin siya sa lupa. Gayunpaman, ang kagustuhan niyang ipaglaban ang mas nakararami ang dahilan kung bakit niya ito ipinatawag. Inutusan ni Cronoa si Scarlett na tulungan si Diana na mabawi ang kanyang mga kapangyarihang ninakaw ni Diyos sa Palmea at ng kanyang mataas na pari. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kwento ng detalyado, ibinunyag na ninakaw ni Palmea ang mga kapangyarihan ni Diana dahil umiibig siya sa kanya. Nagulat si Scarlett sa narinig. Ngunit sinabi ni Cronoa sa kanya na si Palmea ay palaging isang selosang babae at hindi niya gusto kapag nagbibigay siya ng mga pagpapala sa mga tao. Sobrang nagalit siya nang bendisyonan niya sina Diana at Scarlett, kaya gusto niyang bawiin ang kapangyarihan nila. Pero, hindi pwedeng direktang makialam ang mga Diyos sa mundo ng mga mortal, kaya gumawa siya ng replika ng kanyang sarili gamit ang kanyang buhok para hindi lamang niya magamit ang kanyang mga biyaya, kundi may sigaw rin ang kanyang awtoridad bilang isang Diyosa sa lupa. Gayunpaman, isang walang laman na katawan lamang ang kaya niyang likhain at kailangan itong punuin ng kaluluwa. Pumili siya ng isang babae mula sa modernong mundo, kaya isinilang si Terran, at ngayon siya ang nagsisilbing direktang kinatawan ni Palmea sa mundo ng mga mortal. Ang layunin niya ay sirain ang buhay ni Scarlett at Diana, dahil natanggap nila ang mga pagpapala ni Cronoa at ni Palmea. Walang pakialam, kahit na masira ang buong kaharian. Galit na galit si Scarlett nang marinig ito at sinabi niya na parang napakasama ng Diyosa, at sumang-ayon si Cronos sa kanya. Nagpadala siya ng nagniningning na orb kay Scarlett, at nang hawakan niya ito, naging isang relong bulsa. Sinabi ni Cronos sa kanya na kung iindayog niya ang relong bulsa sa harap ni Terran, maaari niyang kunin ang kapangyarihan ni Diana mula sa katawan nito. Pagkatapos, binigyan niya siya ng isa pang regalo, inalis ang itim na kulay sa kanyang buhok at pinalakas ang kanyang mga kapangyarihan hanggang sa sukdulan. Tinanong niya si Scarlett kung gusto niya itong subukan ngayon, at para doon, nagpatawag siya ng mga punching bag na may mukha ng mga tiwaling maharlika. Natutuwa si Scarlett na gamitin ang kanyang mas pinahusay na kakayahan na give-in ang mga punching bag, ngunit mas nasasabik siyang isipin ang paggamit ng kapangyarihang ito sa totoong buhay. Ngunit diyan nagtatapos ang video na ito.
Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod.